Maagang nagising si Aling Cora ng araw na iyon hindi dahil may okasyon sa bahay kundi dahil iba ang tunog ng galaw sa kusina, parang may ibang kamay na humahawak sa mga plato, maingat pero desidido. At nang sumilip siya mula sa pinto ng silid ay nakita niya ang panganay niyang si Lila na nakatali ang buhok, nakasuot na ng blouse na hindi pangkaraniwan sa karaniwang alis niya. At tahimik na hinihiwa ang tinapay na parang ayaw magpagising ng kahit sino kahit halatang siya ang unang gumising sa buong bahay. At doon pa lang ay may kung anong sumingit na kaba sa dibdib ni Cora. Maliit lang sana, pero iyong klaseng kabang kumakapit agad sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Ang aga mo, sabi niya, kunwari kaswal, habang inaayos ang duster sa balikat. Hindi agad sumagot si Lila. Lila, inayos muna nito ang 2 tasa sa mesa, saka tumingin. May interview po ako sa Maynila, ma. Walang sabi-sabing bumagsak sa mesa ang tingin ni Cora, sa tasa, sa kutsara, sa bag na nasa paanan ng anak, sa folder na nakausli roon. Interview. Hindi iyon ang salitang inaasahan niya. Akala niya pupunta lang ito sa school para sa mga papeles o makikipagkita sa kaibigang matagal na niyang kinukutuban. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya. Hindi naman malakas ang boses niya, pero may tigas na agad na hindi niya naitago. Kagabi ko lang po na-confirm. Anong trabaho? Sa publishing company po. Halos mapangiti si Cora, pero hindi dahil natutuwa siya. Publishing. Kung tutuusin maganda pakinggan, may pagka-opisina, may pagka-Maynila, may pagka-disente sa pandinig ng mga kapitbahay, pero para sa kanya isa lang ang ibig sabihin noon. Mas malayo sa kursong gusto niyang tinapos ni Lila. Mas malayo sa trabaho sana sa municipal office na matagal na niyang inaabang-abangan para sa anak. Mas malayo sa planong unti-unti na niyang itinahi sa isip sa loob ng ilang taon. Hindi ba napag-usapan na may slot ka sa munisipyo kapag lumabas ang listahan? Tahimik niyang sabi, hindi pa naman po sigurado yun, pero may tao nang naglalakad. Ma, 1 taon na po akong naghihintay. Sa sagot na iyon ay may pagod na hindi galit, at iyon ang lalong ikinainis ni Cora, dahil ang pagod na ganoon ay parang may sariling katwiran, parang matagal nang hindi humihingi ng pahintulot. Lumabas mula sa kabilang silid si Nestor, ang asawa niya, dala ang tsinelas sa kamay, nakasimangot pa sa antok. Anong meron? May interview daw sa Maynila, sabi ni Cora. At kahit hindi niya sinadya ay parang may bahid ng paratang ang pagbigkas niya sa salitang Maynila. Tumango lang si Nestor, umupo, at inabot ang tasa. Maganda rin yun ah. Mabilis na lumingon si Cora sa asawa, parang hindi niya inaasahang iyon ang maririnig. Hindi sumagot si Lila. Binuhusan niya ng kape ang ama. Ilang oras ka mawawala? Baka gabi na po ako makauwi. Sino kasama mo? Mag-isa po. Mag-isa? Dito na pumasok ang masakit na butil ng pagdududa na hindi naman tuwirang nagmumula sa interview. Sa nakaraang ilang buwan, may mga gabing nahuhuli niyang nakatingin si Lila sa telepono, hindi palihim na palihim, pero may pagtatago pa rin na sapat para makabuo ng isip-isip ang isang inang sanay magbasa ng kilos bago salita. Wala siyang konkretong alam, puro mga singit na pangalan. Pabulong na tawa, minsang pag-alis sa hapon na sinabing may rerepasuhin lang sa bayan pero umuwing may kakaibang liwanag sa mukha. At sa bahay na ito, alam ni Cora na ang liwanag sa mukha ng anak na babae ay hindi basta-basta pinagtitiwalaan, madalas iyon ang simula ng mga desisyong hindi dumadaan sa magulang. May tumutulong ba sa'yo riyan? Tanong niya. Wala po. Yung lalaki, napahinto si Lila, hindi siya agad tumingin, hindi rin siya agad nagsalita, at sa maikling katahimikang iyon. Parang may sumalubong na malamig na hangin sa sala. Si Nestor ang unang kumilos, maliit na kilos lang iniangat ang tasa. Bumuntong hininga parang gusto niyang sabihing huwag muna, pero wala rin siyang lakas upang pigilan. Ma, sabi ni Lila, wala pong kinalaman si Daniel dito. Daniel. Ngayon niya lang narinig ng buo ang pangalan, at sa mismong sandaling iyon ay nagkaroon ng hugis ang lahat ng matagal na niyang dinudungaw sa mga kilos ng anak. Hindi niya alam kung alin ang unang sumakit. Ang katotohanang may lalaki nga, o ang katotohanang nalaman niya ang pangalan nito sa paraang hindi niya pinili. Kaya pala, sabi niya, at alam niyang mali ang dating ng tono niya, pero hindi na niya nabawi, kaya pala ayaw mo rito sa atin. Hindi ko po sinabing ayaw ko rito, hindi mo man sabihin, ipinaparamdam mo, ma, trabaho lang to. Trabaho lang, natawa siya ng kaunti, iyong tawang pinipigil at sa pagpigil ay lalo pang tumatalim. Una trabaho, tapos sasabihin mo mahal mo. Tapos sasabihin mo doon ka sasama, tapos kami na lang ang makikisama sa tsismis ng tao. Wala namang dapat ikatsismis, kung wala namang ginagawang masama, sabat ni Lila, at doon unang dumulas ang boses nito,
mula sa maingat na pag-iwas papunta sa pagtatanggol. Hindi sigaw, hindi bastos, pero may sarili ng paninindigan. At iyon ang mismong bagay na pinakakinatatakutan ni Cora sa mga anak, hindi ang pagsagot, kundi ang sandaling hindi na sila pwedeng takutin ng simpleng pagtaas ng kilay. Madali sabihin yan habang wala ka pa sa posisyon ng isang magulang, sabi niya. Madali ring sabihin na para sa amin ang lahat, pero kami ang hindi nakakahinga, sagot ni Lila, bago pa niya siguro na pag-isipang mabuti ang sinabi niya. Pagkasabi pa lang ay kita sa mukha nito ang bahagyang pagsisisi, pero huli na. Sumikip ang dibdib ni Cora, hindi dahil bago ang linyang iyon kundi dahil ngayon lang niya narinig na nanggaling mismo sa bibig ng anak niya. Sa bahay nila, hindi uso ang malalaking komprontasyon, walang naghahampasan ng pinto, walang nagmumura, walang nagbabasagan ng plato. Ang sakit ay laging pumapasok sa mga pangungusap na kalmado, sa mga tinging hindi na bumabalik, sa mga gawaing tuloy pa rin kahit may lamat na sa pagitan. Kaya nang tumayo si Lila para kunin ang bag niya at sabihing aalis na po ako, para kay Cora hindi iyon simpleng pag-alis. Para iyong unang beses na hayagang ipinakitang kaya siyang lampasan ng anak, nang hindi humihingi ng tawad. Kapag umalis ka ngayon, sabi niya, huwag kang umasa na susuportahan ko ang anumang gusto mo diyan. Nanatili sa pinto si Lila, hawak ang bag, hindi pa rin lumilingon, sanay naman po akong hindi suportado. Mabilis ang pagharap ni Nestor, ngunit si Cora ang unang napasigaw ng pangalan ng anak, hindi malakas, hindi nakakayanig, pero sapat para ipakitang tumama. Huminto si Lila. Saglit lang, at sa sandaling iyon inisip ni Cora na baka lilingon ito, baka babawi, baka may lambot pang maiiwan sa umagang iyon, pero hindi. Binuksan nito ang pinto at lumabas, at ang narinig na lang nila ay ang tunog ng gate na maingat na isinara, iyong para bang ayaw pa ring manggising ng kapitbahay, kahit may nasira ng katahimikan sa loob ng bahay. Buong umaga ay hindi mapakali si Cora. Naglabas siya ng mas maaga kaysa dati, pinigaan ng mas madiin ang mga damit, pinatuyo ang mga tuwalya kahit hindi pa lubos ang araw, paulit-ulit na inilipat ang mga plato sa lalagyan, kahit maayos naman na ang pagkakapatong. Hindi siya mapagsabihan ni Nestor dahil alam nitong kapag ganito ang asawa, ay lalong umiinit sa kahit maliit na puna. Pero bandang 10:00, nang maubos na ang mga gawaing pwedeng ulit-ulitin, umupo rin si Nestor sa harap niya at nagsindi ng sigarilyo sa may bintana. Masakit ang sinabi niya, sabi nito. Hindi iyon pagtatanggol sa anak, ni hindi rin pagpanig sa kanya, pahayag lang, parang paglalagay ng baso sa lamesa. Narito, hindi natin pwedeng itanggi. Mas masakit ang ginagawa niya, sagot ni Cora. Bata na siya. Hindi iyon ang punto. Ano ba ang punto, Cora? Matagal bago siya sumagot. Sa totoo lang, kaya niyang ilista ang maraming dahilan, delikado sa Maynila, hindi stable ang trabaho, hindi niya kilala ang lalaking iyon. Mas maayos ang siguradong pwesto sa munisipyo. Babae si Lila, at alam niyang ibang klase pa rin ang tingin ng tao kapag ang babae ang unang lumalayo para sa buhay na siya mismo ang pumili. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon ay may mas payak at mas nakakahiya, hindi niya matanggap na may buhay na nabubuo ang anak niya, na hindi dumaan sa kanya. Noong bata pa si Lila, sapat na ang pagpili ni Cora ng uniforme, ng pagkain sa baunan, ng oras ng pag-uwi, ng kursong kukunin. Kahit noong college, kahit malaki na ang babae, may pakiramdam pa rin siyang may karapatan siyang magtakda dahil siya ang nagbuhat sa maraming kakulangan ng bahay. Hindi marangya ang buhay nila. Si Nestor ay minsang may pasada, minsang wala, may buwan na maayos ang kita, may buwan na halos sakto lang pambayad sa kuryente at utang sa bigasan. Si Lila ang una niyang pangarap na mailagay sa matibay na trabaho. Hindi dahil gusto niyang magpasikat sa mga kapitbahay, bagaman hindi rin niya maitatangging may bahagi iyon. Kundi dahil sa isip niya, kapag may isa sa mga anak na naging matatag, parang mapapatunayan na rin na hindi nasayang ang lahat ng pagtitimpi niya, lahat ng mga gabing pinili niyang huwag bumili para sa sarili, lahat ng beses na tiniis niyang maging istrikta, dahil iyon lang ang paraang alam niya para ilayo ang mga anak sa buhay na pinagtiisan niya. Ayoko siyang matulad sa iba, sabi niya sa wakas. Kanino? Sa mga babaeng nauuna ang puso bago ulo. Tumawa ng mahina si Nestor. Hindi sa pang-aalaska kundi sa pagod. Minsan parang akala mo kasalanan ang magmahal. Hindi kasalanan, pero hindi rin sapat. At sapat ba ang munisipyo? Hindi siya sumagot. Naalala niya si Joel, ang bunso, na ilang beses nang nahuling hindi pumapasok ng maayos pero kapag humihingi ng pera ay kaya pa ring sabihing nagre-review. Naalala niya si Marlon, ang kaisa-isang lalaki, na kahit hindi naman talaga masipag ay palaging napagbibigyan niya ng kaunti, dahil sa isip niya noon,
lalaki, kailangan ding iangat ang kumpiyansa, kailangan ding hindi mapahiya sa labas. Naalala niya kung ilang beses siyang napagbintangang mas mahal ang bunso, kung ilang beses siyang napansing mas malambot kay Marlon kaysa kay Lila, at kung ilang beses niya iyong tinalikuran sa simpleng linyang iba-iba lang ang pangangailangan. Ngayon, sa katahimikan ng umagang iyon, may kung anong gumapang na alaala na hindi niya gustong tingnan ng diretsyo. Baka hindi lang pangangailangan ang pinagkaiba. Baka may mga taong mas madali niyang pinatawad at may mga taong inasahan niyang lulunukin na lang ang bigat dahil alam niyang kaya nila. Si Lila ang ganoon sa bahay na ito, iyong anak na kayang tumulong ng hindi pinapakisuyuan, kayang umintindi ng hindi pinariringgan, kayang magparaya dahil iyon na ang nakasanayan. At marahil sa sobrang tagal niyang inasahang matibay ito, nakalimutan niyang may hangganan ang pagtitimpi ng kahit sinong anak. Pagsapit ng tanghali ay dumaan ang kapitbahay na si Tita Belen para manghiram ng kalamansi. Karaniwan ay komportable si Cora sa ganitong maliliit na usapan sa bakuran, pero nang mabanggit ni Belen na, parang nakita ko si Lila kanina na pa-terminal, agad siyang napatigas. May lakad lang, sabi niya, ay, akala ko may training na sa munisipyo, sabi mo dati parang pasok na. Hindi pa. Sayang naman. Stable sana. Ang mga bata ngayon, masyadong bilib sa Maynila. Ngingiti-ngiti si Belen habang nagsasalita, pero sa tono nito may pamilyar na lasa ng pakikialam na nakabalot sa kunwaring simpatiya. Naroon ang uri ng usapang kinatatakutan ni Cora, hindi direktang paghusga, kundi iyong paglalagay ng buto ng duda sa paraang pwedeng ulit-ulitin ng iba. At dahil doon, sa halip na maibsan ang inis niya, lalo lamang itong tumigas at naghanap ng anyong pwede niyang tawaging pag-aalala. Nang umalis si Belen, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Lila. Hindi sumagot, muli. Wala pa ring sagot, nag-message siya, nasaan ka na, walang reply. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-message ulit siya, sumagot ka. Bandang 2:00, isang simpleng tugon ang dumating, nasa office po. Interview na. Uuwi rin ako mamaya, pinagmasdan niya ang mensahe na parang may tinatagong insulto roon. Ang payak ng sagot, ang ayos, ang layo. Dati-rati kahit simpleng update ng anak ay kaya niyang lasahan kung natatakot, kung nagmamadali, kung may kasamang hingi ng paumanhin. Ngayon, wala. Parang katumbas lang siya ng sinumang kailangang abisuhan. Inilapag niya ang telepono at hindi niya namalayang napahigpit pala ang hawak niya hanggang manakit ang hinlalaki. Nang hapon ding iyon, napadaan si Marlon para manghiram ng motor ni Nestor. Hindi pa man nakakaalis ang binata ay nasabi na ni Cora, halos wala sa oras, buti ka pa, dito dyan ka lang, natawa si Marlon, ayoko naman sa malayo, mas mabuti yun. Si ate ba may lakad? Interview daw. San? Maynila. Saglit na tumaas ang kilay ni Marlon, ayos ah. Baka tanggapin. Ang simpleng posibilidad na sinabi ng anak niyang lalaki ay parang patak ng mantika sa apoy. Parang tuwang-tuwa ka. Ano naman masama? Wala. Basta kapag kayo ang umalis, parang okay lang sa inyo. Ma, trabaho naman. Trabaho, trabaho. Hindi lang trabaho ang usapan. Umiling si Marlon, hindi na nagsalita. Sa mukha nitong sanay umiwas sa mga tensyon sa bahay, may anino ng pagkaasiwa. At doon lalong kumirot ang pakiramdam ni Cora, dahil batid niyang sa mata ng mga anak niya. Siya na naman ang mahirap kausap, siya na naman ang humaharang sa gusto ng iba. Pero paano niya ipapaliwanag na ang paghahawak niya, ng mahigpit ay hindi lamang para kontrolin, kundi para iligtas? At paano niya aaminin sa sarili na sa bawat para sa inyo, na sinasabi niya ay may kahalong para hindi rin ako maiwan? Gabi na nang dumating si Lila. Hindi sobrang gabi, pero sapat para ang bahay ay nakapaghapunan na, at si Joel ay nakatulog na sa banig sa sala, habang bukas pa ang telebisyon. Pumasok si Lila ng marahan, dala pa rin ang bag, pero may pagod sa balikat at sa paligid ng mga mata na hindi maikakaila. Sandaling nagsalubong ang tingin nila ni Cora mula sa may kusina. Kumain ka na? Tanong ni Nestor bago pa man may magsalita ng iba. Opo, may nadaanan po. Isa na namang maliit na bagay ang sumakit kay Cora. Iyong katotohanang may mga lugar ng kinakainan ang anak niya na hindi niya alam. May mga oras ng ginugugol na hindi na umiikot sa ritmong hawak ng bahay nila. Kamusta? Tanong ni Nestor. Okay naman po. Ano sabi? Mag-i-email daw po sila sa result. Tahimik na sumandal si Cora sa lababo. Pwede naman siyang hindi magsalita. Pwede niyang palipasin, ipagpabukas, hintayin hanggang kusa silang magkabati, pero may humila sa kanya na magsiksik ng tanong. Marahil dahil sa buong araw na pagpapakulo ng isip niya, ay kailangan ng may mapuntahan. At yung Daniel,
Napatigil si Lila sa paghuhubad ng sapatos. Manaman. Ano, malibang itanong. Hindi po siya kasama, pero alam niya. Opo. At sinusuportahan ka. Huminga si Lila ng malalim, hindi demonstratibo, kundi iyong paghinga ng taong alam ng hindi ito tungkol sa tanong. Bakit po ba parang kasalanan na may taong naniniwala sa kaya ko? Dahil madali kayong paniwalain kapag gusto ninyong marinig ang gusto ninyo. Hindi na po ako bata, iyan ang iniisip ng lahat ng batang nagmamadaling bumukod. Napatahimik ang sala. Maging ang tunog ng telebisyon ay tila lumayo. Umupo si Lila sa silya ng dahan-dahan, hindi palaban, pero hindi rin umurong. Ma, pwede ba kahit minsan, kausapin niyo ako na parang tao, at hindi proyekto? Hindi agad nakagalaw si Cora. Sa likod ng inis niya, may isang salitang umalingaw-ngaw, proyekto. Ganoon ba ang dating niya? Na ang anak niya ay isang bagay na kailangang ituwid, ayusin, ipwesto. Gusto niyang sabihin hindi. Gusto niyang sabihin na kung alam lang ng batang ito, kung ilang beses niya itong ipinagtanggol sa sariling ama, sa mga kamag-anak na nagsasabing masyado siyang tahimik, sa mga tiyahing nagsasabing sayang ang ganda kung hindi agad makakapag-asawa, sa mga kapitbahay na mas mabilis pa sa balita, gusto niyang sabihin na hindi proyekto si Lila kundi patunay. Pero nang masdan niya ang mukha ng anak, napansin niya ang pagkaputla sa ilalim ng ilaw, ang pangit na timpla ng pagod at paghahanda. Ang paraan ng pagkakadiin ng mga daliri nito sa strap ng bag na para bang hindi pa rin ito ganap na nakakapagpahinga kahit nakauwi na. At biglang naisip ni Cora na may kurot ng hiya na baka sa lahat ng tao sa bahay na ito si Lila ang pinakabihasang magmukhang maayos habang may pasan. Ano bang klaseng tao ang tingin mo sa akin? Tanong niya. Mahina na lang ngayon. Hindi sumagot agad si Lila. Hindi ko po alam minsan, sabi nito. Kapag si Marlon may kapalpakan, may paliwanag. Kapag si Joel may kulang, bata pa raw. Kapag ako may gustong iba, parang pagtalikod agad sa pamilya. Huwag mong isumbat ang mga kapatid mo. Hindi ko po sinusumbat, sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo, hindi niya napigilang mapatawa ng mapakla. Ang totoo, ikaw ang may pinakamaraming pinag-aralan sa inyong magkakapatid. Ikaw ang mas may kakayahang makaintindi, bakit kailangan minsan may sinusunod. Kasi ako ang marunong umintindi, ako rin po ang laging kailangang mag-adjust. Suminggit si Nestor, tama na muna siguro, pero parehong hindi na nakinig ang mag-ina. At anong gusto mo ngayon? Tanong ni Cora. Nasabihing sige, umalis ka, bahala ka sa gusto mo, kahit bukas may masabi ang mga tao, kahit iwan mo ang oportunidad dito. Bakit po ba laging mga tao? Sa tanong na iyon siya tunay na napikon. Dahil may katotohanan iyon na ayaw niyang ipahawak sa anak. Dahil dito tayo nakatira, sagot niya. Dahil hindi naman pwedeng mabuhay na kunwari walang kapitbahay. Walang kamag-anak, walang reputasyon, madaling sabihing wala kang pakialam kapag wala ka pang sinasalong kahihiyan. At madali ring sabihing para sa akin ang lahat kung hindi ako ang tinatanong sa gusto ko. Tumayo si Cora. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang gumising si Joel at muling pumikit, kunwaring tulog pa rin. Nakita rin niyang ibinaba ni Nestor ang tingin, pagod ng mamagitan. Sa bahay nila, palaging ganito ang mga tao sa gitna ng sigalot, may alam, may naririnig, pero natutong magkunwari na lamang dahil mas madali iyong dalhin kinabukasan. Anong gusto mo? Ulit ni Cora, mas mabagal na ngayon, mas delikado. Sabihin mo ng diretsyo, napakagatlabi si Lila. Sa kislap ng fluorescent lamp, kitang-kita ni Cora ang pagdadalawang isip. Alam niyang may bahagi ng anak na ayaw pa ring tuluyang tumawid sa linyang iyon, at marahil iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya makaurong. Gusto niyang malaman kung hanggang saan na ito. Gusto ko pong subukan ang buhay na pinili ko, sabi ni Lila. Hindi po habang buhay nakatali sa plano niyo para sa akin. Gusto ko pong magtrabaho kung saan may saysay sa akin, at kung sakaling mahal ko si Daniel. Gusto kong kayo ang unang makaalam nang hindi ako tinatrato na parang may ginagawang kahiyahiya. Hindi sigaw ang pagkakasabi, mas masakit pa dahil payapa. Parang matagal nang inipon, pinakinis, at dinala ng maingat hanggang makalabas. At sa mismong sandaling iyon, may dalawang sabay na naramdaman si Cora. Una, ang galit na tila kinukumpirma ng anak ang lahat ng hinala niya. Ikalawa, ang tahimik na pagkadurog dahil malinaw na malinaw sa boses ni Lila na matagal na pala itong hindi nagsasalita ng buo sa harap niya. Kilala mo ba ang lalaking yan ng sapat? Tanong niya. Oo. Kilala ng pamilya niya na gusto ka niya. Opo. Anong trabaho? Layout artist po sa isang maliit na press. Maliit, hindi niya sinasadya ang panghahamak sa salitang iyon. Pero lumabas pa rin. At doon ka sasandal. Hindi po ako sasandal. May sarili po akong trabaho kung sakali. Kung sakali.
Laging kung sakali. Pero ang sigurado rito, tinatanggihan mo. Dahil ang sigurado rito, parang hindi naman po ako. Pagkatapos niyon ay tila wala ng puwang para sa mahinahong pagtatapos. Hindi na sila sumigaw, pero mas lumamig ang mga boses, mas dumami ang pagitan sa bawat sagot. Sinabi ni Cora na hindi pa niya kilala si Daniel, kaya walang basehan ang tiwala. Sinabi ni Lila na hindi nga niya kailanman mabibigyan ng pagkakataong makilala, kung lahat na lang ay hinuhusgahan bago pa magsimula. Sinabi ni Cora na hindi lang lalaki ang issue kundi direksyon ng buhay. Sinabi ni Laila na kaya nga gusto niyang siya mismo ang pumili ng direksyon, dahil siya rin naman ang mabubuhay roon. Sa bandang huli, si Nestor ang nag-aya na matulog na ang lahat, dahil wala na ring mapapala. Tumayo si Lila, kinuha ang bag, at bago pumasok sa silid ay nagsabi ng good night po. Hindi lambing, hindi yamot, kundi isang anyo ng paggalang na lalo pang nagpalinaw sa layo nila. Kinabukasan, hindi bumaba agad si Lila para mag-almusal. Karaniwan ay siya ang unang tumutulong sa paghahanda kapag may pasok si Joel at may maagang lakad si Nestor. Ngunit ng araw na iyon ay si Cora lang ang nagprito ng itlog, siya lang ang naglagay ng kanin sa plato, siya lang ang paulit-ulit na nagtatanong kay Joel kung nasaan ang medyas nito habang ang isip niya ay nasa hagdan. Sa pinto ng silid ni Lila na sarado pa. Nang sa wakas ay bumaba ang anak, nakaayos na ito pero hindi pangkaraniwan ang suot, simpleng blouse lang at maong, mukhang wala namang interview o espesyal na pupuntahan. May lakad ka? Tanong ni Cora nang hindi tumitingin ng diretsyo. Magpapasa lang po ng requirement sa bayan, dito lang. Opo, hindi na siya nagusisa. Nagulat pa siya sa sarili niyang pag-iwas. Baka napagod na rin siyang masaktan sa mga sagot. Ngunit habang kumakain si Lila ng tahimik, naramdaman niyang may bago ng ugali sa pagitan nila, parehong maingat, parehong hindi handang umatras, parehong umaasang may mababago, kung mananatiling hindi nagpapauna. Pagkaalis ng anak, si Nestor ay umupo sa may pintuan at sabi, baka pwede mong kausapin ng hindi agad tinatakot. At siya, pwede bang hindi agad sumunod sa gusto niya na parang wala na kaming ambag? May ambag ka, kaya nga lumalaban. Hindi niya gusto ang sagot na iyon dahil parang papuri at puna ng sabay. Maghapon niyang iniwasan ang silid ni Lila pero pagsapit ng hapon, habang nagliligpit siya ng mga tuping damit, napansin niyang may naiwan na poly envelope sa ibabaw ng lumang cabinet. Hindi niya agad kinuha, matagal niya itong tinitigan muna, para bang ang simpleng paghawak roon ay pag-amin na naghahanap siya ng ebidensya. Sa huli, pinulot din niya, bahagyang nakausli ang isang papel. Application form para sa kumpanya sa Maynila, may nakastaple na resume, at sa likod ay isang maliit na sobre na walang pangalan sa labas. Matagal bago niya ito binuksan. Hindi sulat ng pag-ibig ang laman, gaya ng unang kutob niya. Isang printout ng email nag-iisip si Lila, malinaw, sistematiko, humihingi ng impormasyon tungkol sa trainee position, relocation allowance, at editor's workshop. Sa ibaba ng mga papel ay may maliit na note na tila isinulat ng mabilisan. Kung matuloy ka, huwag mong sabihing dahil sa akin, dapat dahil gusto mo talaga. Umupo si Cora sa gilid ng kama. Ang note ay hindi naman marubdob, wala roong kung ano-anong pangako, wala ring mapang-akit na lambing na pwedeng sisihin. Sa halip ay mas maingat pa kaysa sa inaasahan niya, at sa kung anong hindi maipaliwanag na dahilan, iyon ang lalong nagpahina sa dating galit niya. Kung may panlilin lang sanang malinaw, kung may kabastusan sanang mahahawakan, mas madali sanang sabihin sa sarili na tama siya. Pero ang hawak niya ngayon ay patunay na marahil ang anak niya ay may isang taong hindi nagtutulak kundi nagpapaalala pang ang magpasya para sa sarili. Dapat sana ay ikagaan ng loob niya na hindi pala agad-agad inuudyukan si Laila. Ngunit ang naramdaman niya ay isang tahimik na paninikip. Ibig sabihin, may mga bagay nang naibibigay sa anak niya ng ibang tao na noon ay akala niyang sa kanya lang manggagaling, espasyo, pakikinig, pahintulot, nang marinig niya ang pagbukas ng gate. Dali-dali niyang ibinalik ang mga papel sa sobre at sa kabinet, pero hindi na eksakto ang pagkakapatong, at alam niyang kung mapapansin iyon ni Lila, ay malalaman nitong may naghalungkat. Pagpasok ng anak, may pandesal itong dala at keso. May nadaanan po akong mainit pa, sabi nito, parang walang anuman, inilapag nito ang supot sa mesa. Sa napakaliit na kilos na iyon, ramdam ni Cora ang pamilyar na ugali ni Lila na kahit may tampo, ay hindi marunong mag-uwi ng walang inaalalang iba. At sa halip na lumambot, lalo siyang nahiya sa sarili, hindi siya marunong humingi ng tawad ng direkta. Lumaki siyang ang pag-aalaga ay ipinapakita sa pagkain, sa paghihintay, sa pagtatanong kung umulan ba sa bayan,
hindi sa malinaw na pag-amin ng pagkakamali. Kaya nang abutin niya ang supot at sabihing, napadaan ka sa bakery, iyon na ang pinakamalapit niyang paglapit. Opo, sagot ni Lila, mahaba pila. May nagawa ka. Naipasa ko na po. Kailan malalaman? Sa susunod na linggo raw po. Tumango siya. Gusto niyang itanong kung sigurado ba ito, kung kaya ba talaga nitong umalis, kung gaano nakalalim ang tungkol kay Daniel, kung mayroon pa bang puwang para sa planong siya ang magulang at siya ang masusunod. Pero ang lumabas lang ay, mainit pa nga, umupo sila sa parehong mesa, kumakain ng pandesal na may keso, at sa katahimikang iyon ay naroon ang isang uri ng kapayapaan na hindi pa pagkakaayos. Mas mapanganib marahil kaysa sigawan, dahil mas madaling magkunwari na sapat na ito. Sa hapon, dumaan si Belen muli, at muling nagtanong ng kung ano-anong pahapyaw. Ngayon ay hindi na siya masyadong nagpaliwanag. May mga inaasikaso lang si Lila, maikli niyang sabi. Ngunit nang marinig niyang binanggit ni Belen ang anak ng kumpare nila na buti pa, nasa City Hall na, malapit pa sa magulang, may init na namang umakyat sa leeg niya. Hindi niya agad masabi kung kanino siya naiinis kay Belen. Sa mga salitang madaling ipanghusga ng tao, kay Lila na tila pinipili ang masalimuot na daan, o sa sarili niyang hindi kayang humiwalay sa pagtingin ng iba. Kinagabihan, habang nagwawalis siya sa likod bahay, lumapit si Nestor at nag-abot ng tubig. Huwag mong sabihing wala kang paborito, sabi nito bigla. Napatingin siya, anong ibig mong sabihin? Matagal nang napapansin ni Laila. Hindi man sinasadya, pero may mga bagay kang pinapalampas sa dalawa na hindi mo pinapalampas sa kanya. Dahil mas kaya niya, oo. Pero hindi ibig sabihing hindi na siya napapagod. Umupo siya sa bangkong kahoy, sa dilim ng bakuran, sa amoy ng basang lupa, at sabong panlaba, mas madaling marinig ang mga bagay na ayaw niyang aminin. Naalala niya ang isang gabing si Lila pa ang pinagligpit niya ng plato, kahit bagong uwi mula sa school dahil si Marlon ay may lakad. Naalala niya kung paanong nang gustong sumali ni Lila noon sa workshop sa Baguio, ay siya rin ang unang tumutol dahil malayo, mahal, at walang kasiguruhan. Samantalang nang si Marlon ang nanghiram ng pera para sa training kuno ng barkada sa Pampanga, ay nakapag-abot pa rin siya, kahit may duda. Hindi dahil mas mahal niya ang mga lalaki, sabi niya noon sa sarili, kundi dahil si Lila ang mas maaasahan. Ngunit ngayong naririnig niya ang dating depensa sa sariling isip, para itong lumang damit na halatang halata ang kupas. Hindi ko naman gustong masaktan siya, sabi niya, halos sa sarili, pero nasasaktan. Sagot ni Nestor. Hindi na sila nag-usap pa. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang mahinang tunog ng telepono mula sa silid ni Lila. Hindi malinaw ang salita, pero sapat para maramdaman niyang may buhay ngang umiikot roon na hindi niya na kayang pigilan sa simpleng pagbabawal. Nang gabing iyon, hindi agad siya nakatulog. Pinakikinggan niya ang mga karaniwang tunog ng bahay, ang paghilik ni Joel, ang pag-ubo ni Nestor, ang yero na kumikilos kapag may hangin. At sa pagitan ng mga pamilyar na tunog ay may bago ang tahimik na kaalaman na ang anak niyang matagal niyang inakalang mananatili sa loob ng abot ng boses niya ay nasa dulo na pala ng sariling pasya. Hindi pa ito umaalis, hindi pa naman may desisyong pinal, wala pang saradong pinto, pero may nabago na, at hindi na iyon maibabalik sa dati, sa pamamagitan lang ng pagdidikta. Bago siya pumikit, naisip niya ang note sa sobre, ang payak na linyang huwag mong sabihin dahil sa akin. Hindi niya alam kung mas kinaiinisan niya ang lalaking marunong umiwas maging dahilan, o ang posibilidad na baka iyon mismo ang hindi niya naibigay kay Laila sa loob ng bahay. Ang pahintulot na gustuhin ang isang bagay nang hindi muna kailangang ipagtanggol ang sarili. Nang madaling araw, nagising siya sa tunog ng gripo sa kusina. Bumangon siya nang hindi pa sumisikat ang araw, at sa bukas na pinto, ay nakita niyang si Lila na naman ang nasa lababo, tahimik na naghuhugas ng mga tasa. Parang inuulit ng umaga ang unang larawan ngunit may ibang bigat sa hangin. Saglit lang silang nagkatitigan. May gusto sanang sabihin si Cora. May salitang Lila na umakyat na sa dila niya ng may halong lambot at babala, paghingi at pagkapit. Pero hindi niya pa alam kung anong anyo ang dapat nitong isuot para hindi muling magmukhang utos. At sa maikling paghintong iyon ay ibinaling ni Lila ang tingin sa tubig. Saka mahinang nagsabing, "Ma, may kailangan po sana akong sabihin mamaya." Pag-uwi ni Papa, at sa paraan ng pagsasalita nito hindi pa dalos-dalos, hindi pa kiusap, kundi handa naramdaman ni Cora ang malamig na paghigpit sa paligid ng puso, na para bang may pinto ng unti-unting binubuksan sa loob ng sariling bahay, at kahit hindi pa niya nakikita ang kabilang panig.
Alam niyang hindi na siya ang may hawak sa susi na matagal na niyang inakalang nasa palad niya, ay biglang nagkaroon ng sariling bigat sa isip niya buong umaga. Kahit wala namang aktual na usapang naganap agad pagka-uwi ni Nestor dahil ang maghapon ay lumipas sa mga karaniwang gawain na lalo lamang nagmukhang artipisyal sa mata ni Cora, na para bang ang pagsasaing, pagwawalis, pagbanlaw ng labada, at pag-abot ng tubig kay Joel bago pumasok ay mga galaw na dati ng alam ng katawan, ngunit ngayoy hirap lagyan ng dating kahulugan. Pagkaalis ng mga lalaki ng bahay, si Lila ay nanatili sa kusina, tahimik na nagpatulo ng kape sa tasa, at saka umupo ng hindi umiinom, hawak ang magkabilang gilid ng tasa, na parang doon niya inilalagak ang lamig ng mga daliri. 2 beses nagbukas ng bibig si Cora para magsabi ng kung ano, ngunit sa tuwing makikita niya ang ayos ng anak hindi nagmamadali, hindi rin palaban. May pinal na timbang na waring hindi na basta masisindak ng mabilis na pagtataas ng boses, may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi lambing, hindi kababaang loob, kundi yaong mabigat na uri ng pag-iingat ng taong takot makarinig ng salitang hindi na kayang bawiin. May klase si Joel hanggang tanghali, sabi niya sa halip, parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa umagang iyon. Opo, sabi ni Lila. At si Papa, baka abutin sa terminal. Opo. Nainis siya sa sarili sa anyo ng usapan nilang iyon, parang may maliit na salamin sa pagitan nila na parehong kita ang isa't isa, pero hindi malapitan. Ano bang sasabihin mo mamaya? Tanong niya rin sa wakas. Pinipiling tumingin sa mesa at hindi sa mukha ng anak. Huminga si Lila ng malalim. Mamaya ko na lang po sasabihin kapag nandyan si Papa. Bakit kailangan nandiyan pa siya? Para po hindi magmukhang patago. Hindi sumagot si Cora. Naramdaman niya agad ang saksak ng sagot na iyon, hindi dahil bastos, kundi dahil may tahimik na paalala roon. May mga bagay na matagal ng pakiramdam ng anak ay kailangang sabihin sa harap ng ibang tao, upang hindi mabaluktot ang ibig sabihin. Hindi niya ito masisi ng hayagan, pero hindi rin niya kayang tanggapin ng buo. Sa natitirang oras ng umaga ay nagkilos si Lila sa bahay, na parang karaniwan ang lahat tinupi ang mga kumot, nilinis ang maalikabok na estante sa sala, hinanap ang lumang resibo ng kuryente na itinabi ni Nestor kung saan-saan ngunit sa bawat ordinaryong galaw nito, lalong naramdaman ni Cora ang kakaibang hirap ng naghihintay sa bagay na hindi pa nangyayari. Noong una, akala niya ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na sabihin ng anak na tatanggapin nito ang trabaho sa Maynila. Habang lumilipas ang mga oras, natuklasan niyang hindi iyon lamang. May mas malabo at mas nakabibigat na pangamba, na baka ang gustong sabihin ni Lila ay wala ng puwang sa kanya, kung hindi niya kayang humakbang palapit ng hindi agad naninikdik. Ang ganoong pangamba ay hindi niya masabi ng diretsyo, kaya sa isip niya ay nag-anyong praktikal. Baka sabihin ng anak na kikitain niya ang pamilya ng lalaki. Baka sabihing hahanapan na siya ng matitirhan, baka sabihing hindi na kailangan ang opinyon nila. Ang praktikal na takot ay mas madaling panghawakan, kaysa sa simpleng posibilidad na hindi na siya ang unang tinatakbuhan. Pagsapit ng 2:00, dumating si Joel mula sa eskwela na pawis at gutom, at sa pagiging bunso nitong likas na hindi pa marunong sumukat ng bigat sa hangin, agad nitong napansin ang kakaibang tahimik sa bahay. May away ba? Tanong nito habang nakatutok sa kawali ang tingin. Wala, sabay na sagot ng mag-ina, at sa hindi sinasadyang pagsabay na iyon ay may maikling lagitik na halos magpatawa sana kay Cora sa ibang araw. Ngunit ngayon ay lalo lamang siyang nainis, dahil naroroon pa rin pala ang mga lumang ugali nilang hindi basta nawawala. Pagkatapos kumain, si Joel ay pumasok sa silid at natulog. Si Lila na may nagkulong saglit sa kwarto, hindi man niya planong manmanan. Natagpuan ni Cora ang sariling nagliligpit sa may pinto, nakikinig sa maliliit na tunog sa loob pagbukas ng zipper, pagkaluskos ng papel, isang mahinang tunog ng telepono na agad pinatay. Hindi niya alam kung ano ang gustong patunayan sa sarili, na may tinatago nga o na may sapat pa siyang dahilan para maging istrikta, ngunit sa bawat segundong ganoon, may bahagi ng konsensya niya na kumikirot dahil naaalala niya ang sariling galit noong kabataan niya, nang minsang binuksan ng ina niya ang liham na itinago niya sa kahon ng sinulid. Hindi naman niya nakalimutan ang pakiramdam noon, ang kakaibang halo ng hiya at puot, ang pakiramdam na sa loob ng sariling bahay ay wala kang sulok na hindi maaaring pasukin ng pag-aalala ng mas nakatatanda. Noong kabataan niya, nangako siyang hindi niya iyon gagawin sa magiging anak niya. Sa paglipas ng mga taon, napalitan ang pangakong iyon ng maraming paliwanag. Iba ang panahon ngayon, iba ang delikado, iba ang ugali ng mga tao, iba ang responsibilidad kapag ikaw na ang magulang. Ngunit kapag naaalala niya ang sarili niyang mukha noon, dalaga pa,
nakatayo sa tapat ng ina niyang hindi makatingin sa kanya, matapos umamin na binasa nito ang liham. May natitira pa ring katiting na kahihiyang hindi kayang lunurin ng lahat ng paliwanag. Dumating si Nestor ng bandang ika-4 ng hapon. Alinsangan ang balat at amoy araw ang damit. Karaniwan ay maghuhubad muna iyon ng sapatos at mauupo sa may pintuan ng matagal bago makisali sa anumang usapan. Ngunit marahil naramdaman din nito ang paghihintay sa loob ng bahay, dahil pagkatapos lamang uminom ng tubig, ay napatingin na agad sa mag-ina. Ano na? Tanong nito, hindi utos, kundi paanyaya sa kung alinman ang mas gustong mauna. Si Lila ang unang nagsalita, Papa, may tumawag po kanina. Tumigil si Cora sa paghihiwa ng sayote. Hindi niya inangat ang ulo. Sino? Tanong ni Nestor. Yung inaplayan ko po sa Maynila. Muli, ang salitang Maynila ay pumasok sa bahay na parang bisitang hindi pa tinatanggap ngunit marunong nang umupo sa sarili nitong upuan. Tanggap ka? Tanong ni Nestor. For final interview na lang po sa susunod na linggo. Pero mataas daw po ang chance. Tahimik ang sumunod na ilang segundo. Sa isip ni Cora, dalawang bagay agad ang sumuntok sa kanya. Una, na gumagalaw pala ng mas mabilis ang mga bagay kaysa inaasahan niya. Ikalawa, na hindi na pangarap lamang o haka-haka ang usapin, may boses na mula sa labas ng bahay na tumatawag sa anak niya. At iyon ang sasabihin mo? Tanong niya, sinisikap gawing pantay ang boses. Hindi lang po iyon. Umupo si Lila, saka tinupi at inilapag ang dalawang kamay sa kandungan. Gayon ito, kapag may inihahandang seryosong sasabihin, mula pagkabata pa, at sa mismong pamilyar na kilos na iyon ay may sumikdo kay Cora na halos mapawi ang inis at mapalitan ng lumang lambing, ngunit dumaan lamang iyon na gaya ng anino ng ulap. Gusto ko po sanang ipakilala sa inyo si Daniel, sabi ni Lila. Walang nagsalita. Mula sa kalsada ay may dumaan na tricycle at tumawid ang ingay sa bukas na bintana na tila na nadya pang punuin ang katahimikan. Dito? Tanong ni Nestor pagkatapos ng ilang sandali. Opo. Hindi naman po agad-agad. Kahit sa susunod na linggo o kung kailan kayo komportable. Komportable. Hindi napigilan ni Cora ang bahagyang pagtaas ng tinig. Parang ang dali-dali namang sabihin yan. Kaya ko nga po sinasabi ng maaga. Para ano? Para wala na kaming magawa. Hindi po. Bumaling si Lila sa kanya, at sa tinging iyon walang panunumbat na hayag, ngunit may nakahandang pagod na tila matagal nang hindi pinapayagang magsalita. Ayoko lang pong palaging huli nyo nang malaman ang mga bagay na mahalaga sa buhay ko, tapos doon lang tayo nagkakasakitan. At sa palagay mo hindi nakakasakit ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Ilang araw pa lang mula nang marinig namin ang pangalan, ngayon gusto mo nang dalhin dito. Anong tingin mo rito? Boarding house na lahat ng gusto mo ipapasok at ipapakilala mo na lang kapag desidido ka na. Napapikit sandali si Nestor. Alam na alam ang tunog na iyon sa boses ng asawa, iyong tumitigas kapag hindi natakot ang nangunguna, kundi pakiramdam na naiisang tabi. Ma, hindi po ganoon, sabi ni Lila. Gusto ko lang pong subukang gawing maayos. Maayos para kanino? Para sa ating lahat. Huwag mo akong idamay sa desisyong ginawa mo nang hindi kami kinakausap. Kaya nga po ako nakikipag-usap ngayon na lang, sa puntong iyon ay umupo na rin si Cora. Hindi dahil gusto niyang humupa kundi dahil naramdaman niyang nanginginig ng bahagya ang kamay niyang may hawak pa ring kutsilyo. Inilapag niya iyon sa mesa, at sa maliit na tunog ng bakal sa kahoy, ay tila lumitaw ang lahat ng hindi nila masabi ng mahinahon. Gaano nakatagal? Tanong niya. Halos 8 buwan na po kaming nag-uusap. Napahinto siya. Hindi sa kakulangan ng salita kundi sa bigat ng bilang. 8 buwan. 8 buwan ng mga gabing nasa loob ng parehong bahay ang anak niya ngunit may malaking bahaging hindi niya man lang nabanaagan ng buo. At kailan mo balak sabihin, naghahanap po ako ng tamang panahon. O ng panahon na hindi na namin mapipigilan. Hindi na kumibo si Lila, ang katahimikang iyon ay pwedeng basahin sa maraming paraan, at pinili agad ni Cora ang pinakamasakit. Kita mo, sabi niya kay Nestor. Pero ang totoo ay sa sarili niya rin. Desidido na. Hindi ibig sabihin na naghintay siya ay desidido na agad, sagot ni Nestor. Ikaw ba? Tanong ni Cora sa anak. Desidido ka na ba? Muling huminga ng malalim si Lila. Desidido po akong gusto ko kayong makilala niya. Desidido po akong ayokong itago siya na parang kahihiyan. Desidido po akong subukan ang trabaho sa Maynila kung matuloy. Hindi nito sinabi ang anumang malaki at marahas. Hindi nito sinabing sasama siya. Hindi sinabing hahayaan na lamang sila. Ngunit sa paraan ng pagsasalita nito, ay lalo ring luminaw na may umuusbong ng buhay sa labas ng pahintulot ni Cora, at iyon ang hindi niya masikmura. Trabaho ulit,
parang iyan ang panakip mo sa lahat, sabi niya. Hindi po panakip, bahagi po siya. Bahagi? Bahagi ng ano? Bahagi ng paglayo. Bahagi ng paglaki. Tahimik ang paglitaw ng salitang iyon, ngunit sa pandinig ni Cora ay halos parang sampal. Paglaki, hindi naman siya bulag sa tanda ng mga anak niya. Nakita niya ang paghaba ng bias nila, ang pag-iba ng tono ng boses, ang pagkaubos ng dating takot sa simpleng pagsimangot niya. Ngunit may ibang bigat ang marinig ng direkta na ang ginagawa ng anak niya ay hindi simpleng pagtalon sa isang pagkakataon, kundi bahagi raw ng paglaki, parang sinasabi nitong ang pagtutol niya ay laban sa mismong bagay na natural at hindi mapipigil. Kapag lumaki ka ba, wala nang utang sa magulang, tanong niya. Hindi po ganiyan ang sinasabi ko, pero ganiyan ang dating. Ma, sabat ni Nestor, pakinggan mo muna. Ilang taon ko nang ginagawa yan, sagot ni Cora, at sa sandaling iyon ay alam niyang hindi iyon buong totoo. Marami siyang naririnig sa mga anak, oo, ngunit madalas ay mas mabilis niyang ayusin ang ibig sabihin ayon sa takot niya kaysa hayaang manatili sa anyong gusto nilang sabihin. Ngunit dahil may bahagi ring nasasaktan sa pahiwatig na parang siya ang hindi marunong makinig, lalong tumigas ang katawan niya sa upuan. Si Lila na may tila pinili ang sarili niyang katahimikan, at sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Cora ang lumang ugali ng anak na huwag ipilit kapag alam nang wala pa sa tamang pintuan ang salita. Hindi niya alam kung matutuwa siya roon dahil iwas gulo, o masasaktan dahil ibig sabihin ay matagal na palang natutuhan ni Lila kung kailan hindi na sulit magsalita sa kanya. Anong klase bang pamilya niya? Tanong niya pagkatapos ng mahabang pagitan. Tagasan sila? Anong alam nila sa'yo? Taga Quezon City po sila, yung mama niya po nagtuturo sa public school. Yung papa niya dati pong printer sa maliit na press, ngayon semi-retired na. At alam nilang taga rito ka, alam nilang hindi tayo mayaman, alam nilang alam po nila, at hindi ka ba nahihiya? Napatingin si Nestor sa kanya. Maging si Lila ay napakurap, tila hindi agad naunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa sarili mismo ni Cora, pagkalabas ng tanong ay may kirot na agad ng pagsisisi, ngunit huli na, hindi sa kanila, dugtong niya agad, bagaman alam niyang hindi na nito mabubura ang unang bagsak ng salita. Sa sitwasyon, sa paglalagay sa sarili sa alanganin, hindi mo pa nga alam ang trabaho, iniisip mo na agad, hindi ko po ikinahihiya ang pamilya natin, putol ni Lila, mahinang ngunit maliwanag. At hindi ko rin po ikinahihiya si Daniel. Sa simpleng linyang iyon ay tila biglang lumiit ang kusina. Pakiramdam ni Cora ay may kung anong bumigat sa kanyang likod na hindi lang galing sa pagod o galit. Dahil ang ipinagtatanggol ng anak niya ay hindi lamang lalaki, ipinagtatanggol din nito ang karapatan nitong huwag mahiya sa buhay na mayroon siya, samantalang siya mismo, sa napakaraming taon, ay marahil masyadong namuhay na ang bawat galaw ay nakasukat sa posibleng tingin ng iba. Hindi niya iyon maamin sa harap nila. Kaya ang tanging nasabi niya ay, madaling magsalita habang wala ka pa roon. At mahirap po ba talagang maniwala na kaya ko? Tanong ni Lila. Hindi na agad sumagot si Cora. May ilang tanong na hindi naman talagang nangangailangan ng paliwanag. Kapag sinagot mo, lalo ka lang mahuhubaran. Hindi naman sa hindi siya naniniwala na kaya ng anak niya. Sa katunayan, iyon nga ang isa sa pinakamasakit. Alam niyang kaya. Kaya ni Laila mabuhay sa malayo, magtrabaho, matutong makisama sa bagong mga tao, humanap ng sariling ritmo. Marahil kaya nga siya lalong natatakot, dahil kung kaya nito, sino na siya sa buhay ng anak kapag nawala na ang pangangailangan dito. Sa mga susunod na araw ay hindi na ituloy ang usapan sa inaasahan ni Lila na malinaw na paraan, walang tuwirang oo, wala ring tuwirang bawal. Nanatili ang bahay sa kakaibang anyo ng kapayapaang may bakal sa ilalim. Si Lila ay lalo pang naging maingat sa pagsasalita, mas maaga gumigising, mas tahimik sa hapag. Si Cora na may nadidiskubre ang sarili na mas madalas tumitig sa anak mula sa gilid habang nagsasampay, habang nagtatabas ng gulay, habang nagbibilang ng sukli sa tindahan sa kanto, na para bang may sinusubukan siyang alalahanin kung kailan nga ba unang nagsimulang magkaroon ng bahaging hindi na niya maabot. Minsan, habang nakikita niyang sinusuklay ni Lila ang buhok ni Joel bago ito pumasok dahil nagmamadali ang bata, sumagi sa isip niyang sa sobrang tagal niyang inasahan ang likas na pag-aalaga ng panganay, ginawa niya itong tahimik na tungkulin sa halip na regalong kusang ibinibigay. Sa ibang pagkakataon, kapag nakikita niyang si Marlon ay nakahiga lang sa bangko habang nagse-cellphone, at hindi niya mapagsabihan ng kasing talim ng pagsaway niya kay Lila noon sa simpleng pag-uwi ng lampas alas 6. May dumadapong pagkamulat na agad din niyang itinataboy. Hindi niya gustong tawaging pagkiling iyon,
Mas komportable siyang isipin na iba-iba lang talaga ang mga anak, iba-iba ang paraan ng paggabay. Ngunit habang inuulit-ulit niya sa isip ang lumang paliwanag, lalong humihina ang kapit nito. Isang gabi, habang naghahapunan sila, si Joel na walang pakiramdam sa tensyon ay biglang nagsabi, "Ate, totoo bang pupunta ka sa Maynila?" Sabi ni Kuya Marlon, "Baka doon ka natitira." Napatingala si Cora. Hindi naman nananakot ang tanong ng bunso, kuryosidad lang iyon, payak at walang bantay. Ngunit sa hapag na ilang araw nang maingat ang bawat salita, para iyong maliit na batong inihulog sa timba na matagal ng puno hanggang labi. Hindi pa nga sigurado, sabi ni Cora bago pa makasagot si Lila. Pero gusto ni ate, di ba? Sundot ni Joel. Joel, kumain ka na lang, sabi ni Nestor. Nagtatanong lang naman, bulong ng bata, bahagyang napahiya. Dito sumingit si Lila, hindi kay Joel kundi sa lamesa mismo. Sa lumang paraan ng pagsasalita sa bahay, na palaging gustong tapusin agad ang mga bagay bago pa maging malinaw, gusto ko po, sabi niya. At mas gusto kong naririnig niyo sa akin kaysa sa iba. Iyon ang unang beses mula sa usapan nila na sinabi niya, ng tahasan sa harap ng lahat na gusto niya. Hindi baka, hindi susubukan lang, hindi depende. Gusto ko, maliit ang pangungusap ngunit may sariling gulugod. At kami? Tanong ni Cora, bago pa niya mapigilan ang sarili. Saan kami roon? Kasama pa rin po kayo sa buhay ko kahit umalis ako. Madaling sabihin yan, totoo po. Paano magiging totoo? Uuwi ka kung kailan mo gusto. Tatawag ka kung kailan may oras ka. Ganoon ba? Hindi po. Uuwi ako kapag kaya. Tatawag ako hanggat kaya. Gagawa ako ng paraan. Hanggat kaya. Inulit niya ang parirala na parang may lasang mapakla. Iyan ang problema sa inyo. Kapag gusto ninyo, lahat may paraan. Kapag pamilya, laging hanggat kaya. Biglang tumahimik si Joel at yumuko sa plato. Si Nestor ay tila may gustong sabihin, ngunit nagbago ang isip. Si Lila na may hindi na sumagot agad. Sa mukha nito, nakita ni Cora ang pagdaan ng maraming bagay ng sabay-sabay. Pagod, pagpipigil, pangunawa, at ang isang uri ng paglayo na hindi demonstratibo, ngunit mas masakit dahil tahimik. Nang magsalita ito, halos paos na. Hindi ko po sinasabing hindi na kayo mahalaga. Ang hirap lang po yata sa inyo kapag may gusto ako para sa sarili ko, parang kabawasan agad sa inyo. Hindi na ituloy ni Cora ang susunod niyang isasagot dahil doon mismo siya tinamaan. Hindi dahil siguradong totoo, kundi dahil may bahagi siyang alam na hindi iyon galing sa kawalan ng batayan. Minsan, kapag humihingi ng panahon ang isang anak para sa sarili, ang naririnig ng magulang ay hindi pangangailangan kundi pagtanggi. Hindi iyon isang katotohanang gusto niyang dalhin sa ibabaw ng dila. Sa gabing iyon ay hindi na lumaki pa ang usapan. Pagkatapos magligpit, si Lila ang kusang nagdala ng plato ni Joel sa hugasan, at si Cora ay nagtangkang sabihing siya naroon ngunit huli na, hawak na ng anak ang mga pinggan. Ang simpleng sandaling iyon ay nagpatagal sa kanya sa may pintuan ng kusina, nakatingin sa likod ni Lila, at bigla niyang naalala ang unang araw na pinaturuan niya itong maghugas ng plato. 7 taong gulang pa lamang. Hindi abot ang gripo, kaya nakapatong sa maliit na bangko. Noon, ipinagmamalaki pa niya sa mga kapitbahay na maabilidad ang anak ko, maaga kong tinuturuan para hindi mahirapan paglaki. Ngayon, hindi niya mawari kung kailan naging maaga kong tinuturuan, ang lagi kong inaasahan. Makalipas ang 2 araw, dumating ang mensahe na hindi inaasahan ni Cora kahit alam niyang posibleng mangyari. Nasa tindahan siya sa kanto para bumili ng toyo nang marinig niya ang tunog ng telepono sa bulsa ng duster. Si Lila ang nag-text, "Ma, pwede po ba si Daniel pumunta sa linggo ng hapon?" Kahit saglit lang po, hindi siya agad sumagot. Inilagay niya muna sa supot ang sukli, tumango kay Aling Pasing, na may gustong ikwento tungkol sa napakanaginipan nitong hindi na niya narinig ng buo. Saka naglakad pabalik ng bahay, na waring bawat hakbang ay may hinahatak na maliit na bato sa loob ng dibdib. Pagsojotang pagka-uwi, umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang mensahe. May ilang posibleng sagot. Huwag muna. Hindi pa ako handa. Kayo na bahala. O ang pinakasimple, sige. Ngunit sa bawat posibleng sagot ay may kasunod na pakahulugan. Kapag pumayag siya, para bang kinikilala na niya ang direksyong tinatahak ni Lila. Kapag tumanggi siya, lalo lamang nitong titibayan ang paniwalang kailangang ipaglaban sa kanya ang sariling buhay. Ilang beses niyang initype ang tingnan natin, at ilang beses ding binura. Sa huli, ang naipadala niya ay, nandito naman ang bahay. Kung darating siya, dapat marunong rumespeto. Pagkatapos masend ang mensahe, umupo lang siya roon,
Tahimik, at hindi niya malaman kung iyon ba ay pahintulot o huling pagtatangkang magmukhang siya pa rin ang nagdidikta. Sumagot si Lila makalipas ang ilang minuto, "Opo, salamat po." Ang salamat po na iyon ay dapat sanang magpabuti ng pakiramdam niya, ngunit sa halip ay nagdala ng manipis na hiya. Parang pinasalamatan siya sa isang bagay na dapat ay hindi na kailangang hingin pa ng ganito kahirap. Dumating ang linggo na mas mainit kaysa karaniwan. Mula umaga ay 2 beses pinalitan ni Cora ang kurtina sa sala. Pinunasan ang sentro ng mesa, kahit wala namang alikabok, at paulit-ulit na sinabihang ayusin ni Joel ang tsinelas sa may pintuan. Nagluto siya ng pansit at nagprito ng lumpia. Hindi niya masabi kung para ba sa bisita o para may mahawakan siyang gawain sa gitna ng di maamin na kaba. Si Nestor ay tahimik na nakaupo sa bangko sa labas, pinapatalas ang lumang kutsilyo nang wala sa oras. Si Marlon ay halatang gusto sanang manood sa eksena, ngunit nagkunwaring may pupuntahan sa kanto, babalik-balik naman. Si Lila ay nakasuot ng simpleng damit, walang arte ngunit maingat ang ayos, at sa bawat tingin ni Cora sa anak ay nababasa niya roon ang pagnanais na sana ay lumipas ang hapon ng hindi kahihiyan. Nakadagdag pa sa bigat na iyon ang katotohanan kahit hindi niya gusto, may bahagi siya na ayaw ring mapahiya ang anak. Nang tumigil ang tricycle sa harap ng gate, si Cora ay naramdaman ang biglang paglakas ng tibok sa lalamunan. Hindi siya lumapit agad sa pinto. Si Lila ang unang lumabas. Mula sa siwang ng bintana ay nakita niya ang lalaking kasama nito. Hindi matangkad, payat, maayos ang polo kahit halatang ilang ulit ng nilabhan. May hawak na maliit na kahon ng ensaymada at isang plastik ng prutas. Nang ngumiti ito kay Lila bago pumasok, hindi malandi, hindi rin kampante, kundi iyong ngiti ng taong alam ang bigat ng kanyang pinuntahan. May kung anong kumalas saglit sa dibdib ni Cora at agad din niyang pinigilan. Ayaw niyang maging marupok sa unang tingin pa lamang. Pagpasok ni Daniel sa bahay, agad itong nagmano kay Nestor at yumuko kay Cora. "Magandang hapon po," sabi nito sa malinaw at magalang na boses. "Pasensya na po sa abala." "Walang abala kung marunong kang magsabi ng maayos," tugon ni Cora, at naramdaman agad niya ang bahid ng tigas sa salita, ngunit hindi na binawi. Umupo sila sa sala. Si Joel ay pasimpleng sumisilip mula sa likod ng pinto, at si Marlon na may nanatiling nakasandal sa dingding, kunwari walang pakialam. Si Laila ay umupo sa gilid lamang, halatang ayaw maunang magsalita. Si Daniel ang unang naglatag ng sarili. Taga Quezon City nga raw sila, ngunit lumaki rin ang lola niya sa Batangas, kaya raw siya sanay makipag-usap sa mga kamag-anak na istrikto, dahil sa pamilya nila, lalo na sa mga tiyahin. Walang bagay na basta dinadaan lamang sa basta gusto. Tinapos niya ang fine arts ngunit sa press napunta dahil mas maaga siyang kinailangang kumita. Hindi mataas ang sahod, aminado siya roon, ngunit stable daw ang racket sa layout at may mga freelance din siyang inaasikaso. Wala siyang ipinagmamalaking hindi totoo, at iyon ang lalong nagpahirap kay Cora na maghanap ng mali. Mas komportable sana siya kung hambog ang lalaki, o masyadong madulas ang dila, o kaya na may padalos-dalos sa pagsasalita. Ngunit si Daniel ay maingat, hindi sobrang kumpiyansa. At sa mga tanong ni Nestor, ay sumasagot ng diretsyo. Nang siya na ang nagtanong, hindi niya itinago ang talim. "Anong balak mo sa anak ko?" Hindi kumurap si Daniel, bagaman halatang naghanap muna ng pinakatamang salita. "Wala po akong balak na basta-basta lang, tita. Gusto ko po siya. Pero ayoko rin pong humingi sa kanya ng desisyong hindi niya gusto para sa sarili niya." Mabilis ang tingin ni Cora kay Lila. Narinig niya muli, sa ibang bibig, ang kaparehong ugong ng note na nabasa niya noon, at hindi niya inaming alam niya. "Madaling sabihin iyan," sagot niya, "lalo na kung hindi ikaw ang magulang." "Opo," sabi ni Daniel, at hindi siya nagtangkang makipagtalo, "kaya nga po nandito ako." Nakakainis ang pagiging maingat nito, naisip ni Cora, dahil pinipigilan siyang tawagin itong bastos. Ngunit sa ilalim ng inis ay may dumarating ng ibang pakiramdam na ayaw niyang tingnan. Ang pagkilatis na baka ang lalaking ito ay hindi naman ang kaaway na inihanda niya sa isip. Sa gitna ng usapan, napansin niyang si Lila ay halos hindi nagsasalita, maliban kung diretsahang tinatanong. Dati-rati, iisipin ni Cora na pagpapaubaya iyon o pagkatorpe. Ngayon, bigla niyang nabasa roon ang isa pang posibilidad, baka sanay na ang anak na kapag pamilya at sarili ang pinag-uusapan, mas ligtas munang manahimik hanggat maaari. Nang iabot ni Daniel ang ensaymada at prutas, saka nagsabing, "Maliit lang po ito." Muntik nang sabihin ni Cora na hindi na sana nag-abala pa, ngunit pinili niya ang katahimikan. Sa loob ng halos 1 oras na pag-uusap, walang nangyaring malaki.
Walang deklarasyong maluhong pagmamahal, walang hamon, walang pagyayabang. Tinanong ni Nestor kung kaya bang suportahan ng lalaki ang sariling plano. Tinanong ni Cora kung paano kung hindi matuloy ang trabaho ni Lila sa Maynila. Tinanong din niya kung alam ba ng mga magulang nito ang pagpunta rito ngayong araw. Sa lahat ng iyon ay sumagot si Daniel nang hindi nagpapaikot. Alam po nila, sabi nito. At ang sabi ng mama ko, huwag daw po akong pumunta rito kung hindi ako handang rumespeto, kahit hindi ako agad magustuhan. Hindi alam ni Cora kung bakit, pero ang simpleng pagbanggit sa ina nito ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pangangasim ng dibdib. Marahil dahil naramdaman niyang may isa na namang ina sa labas ng bahay na may sariling paraan ng paggabay, at marahil mas magaan, mas hindi masakal at ayaw niyang ikumpara ang sarili kahit hindi iyon ginagawa ng hayagan ng kahit sino. Nang umalis si Daniel bago magtakip silim, nagmano itong muli. Salamat po sa oras, sabi nito. Sumagot si Nestor ng payak na sige. Si Cora naman ay tumango lamang. Hindi niya kayang maging mainit, ngunit hindi rin niya nagawang maging tahasang malamig gaya ng inaasahan niya sa sarili. Pagkasara ng gate, tila nag-iba ang timpla ng hangin sa bahay. Si Joel ang unang bumasag ng katahimikan. Mukha naman po siyang mabait. Hindi mo naman nakikilala ang tao sa isang hapon, mabilis na sabi ni Cora. Ngunit alam niyang hindi si Joel ang kinakausap niya roon. Si Laila ay nakatayo pa sa may bintana, hindi nakatingin sa kanila kundi sa kalsadang dinaanan ng tricycle. Ma, sabi nito pagkaraan. Hindi ko po hinihinging magtiwala kayo agad. Gusto ko lang pong makita niyo na hindi ko naman kayo nilalagay sa kung ano-anong kahihiyan. Hindi lahat ng kahihiyan ay halata agad, sagot niya. At hindi rin po lahat ng gusto ninyong iwasan ay dapat akong matakot na agad. Walang galit sa boses ni Lila. Iyon marahil ang mas lalong nagpabigat. Dahil kapag galit ang anak, pwede pa niyang tawagin iyong bugso lang. Ngunit kapag payapa ang tono nito, at nananatili pa rin sa sariling panig, parang wala nang maiaasa sa simpleng paghupa ng emosyon. Nang gabing iyon, matapos matulog ang iba, si Cora ay naupo sa gilid ng hapag, at pinagmasdan ang natirang isang ensaymada sa kahon. Kumuha siya ng piraso, kinain ng dahan-dahan, at sa tamis niyon ay biglang naalala ang ama niya, kung paanong minsan itong umuwi na may dalang pandesal, galing bayan para sa kanya, noong nakapasa siya, sa simpleng patimpalak sa paaralan. At kung paanong nang sabihin niyang gusto niyang mag-aral pa sa lungsod, ay siya rin itong tumanggi, dahil hindi iyon para sa babae na kailangang bantayan ang pamilya. Matagal niyang ipinilit sa sariling hindi siya naging ganoon sa mga anak. Nagpakahirap siya para mapag-aral sila, hindi niya agad pinag-asawa si Lila, hindi niya pinagbawalang mangarap. Ngunit habang nakaupo siya sa harap ng kahong halos walang laman, may dahan-dahang sumisiksik na tanong na hindi niya masabi kahit sa sarili. Kapag ba pinapayagan mo ang anak mong mangarap ngunit ikaw rin ang nagdidikta kung alin lang ang katanggap-tanggap na pangarap, gaano nga ba kalayo ang ipinagkaiba mo sa magulang na dati mong kinamuhian? Hindi niya masagot. At marahil dahil hindi niya masagot, lalo siyang nagpilit kumapit sa mga nalalabi niyang katuwiran. Kinabukasan, nakatanggap si Lila ng email, habang naghahain ng almusal. Hindi nito sinadyang ipabasa sa iba, ngunit nakita ni Cora ang biglang paghinto ng kamay ng anak. Ang paraan ng pagtitig nito sa screen na tila may gustong itago, at sabihin ng sabay, ano iyon? Tanong ni Nestor. Tumingin si Lila sa kanilang lahat bago sumagot. For final interview po sa Biyernes, kailangan pong nandoon ako. Parang sabay-sabay na lumiit ang mga tunog sa paligid ang kutsarang tumama sa tasa. Ang yabag ni Joel, ang ugong ng electric fan. Biyernes, ulit ni Cora, sa makalawa na. Opo. At kailangan ko pong bumiyahe Thursday night o Friday madaling araw. Tinitigan niya ang anak, wala pa ring pagmamakaawa rito, ngunit may kahandaang tumanggap ng salubong. Sa biglang pagbilis ng mga pangyayari, may kakaibang hilab sa sikmura ni Cora, halo ng takot, pagkainis, at isang bagay na ayaw niyang tawaging pagluluksa, kahit iyon ang pinakamalapit. Napakabilis, sabi niya. Minsan po talaga mabilis kapag dumating na, sagot ni Lila. Hindi niya alam kung bakit sa payak na sagot na iyon ay parang may nalalagas na maliit na bahagi ng loob niya. Marahil dahil totoo, maraming bagay ang matagal na palang nabubuo nang hindi mo nakikita, saka isang araw haharap sa iyo na handa na at sasabihin ngayon na, hindi pa siya sumagot. Hindi pa ring malinaw ang magiging desisyon niya, o kung may magagawa pa ba ang anumang desisyon niya para baguhin ang direksyon ng nangyayari. Ngunit habang nakatingin siya kay Lila, sa anak na nasa loob pa rin ng bahay nila ngunit tila nakatayo na sa mismong guhit ng pag-alis, naramdaman niyang ang susunod na sasabihin o hindi sasabihin niya ay hindi na basta tungkol sa trabaho o sa lalaki,
o sa hiya sa kapitbahay, kundi tungkol sa uri ng ina na kaya pa ba niyang maging kapag hindi na sapat ang simpleng paghawak ng mahigpit para mapanatili ang isang anak sa tabi niya. At sa gitna ng tahimik na umagang iyon ay dumating sa kanya ang nakapangingilabot na pakiramdam na ang pinakamatinding laban ay hindi na sa pagitan nila ni Lila kundi sa pagitan ng matagal na niyang pagkakakilala sa sarili. At posibilidad na iyon mismo ang kailangang lumuwag kung ayaw niyang tuluyang magsara ang pinto na ilang araw na niyang naririnig na unti-unting bumubukas. Ay hindi naman agad nag-anyong pagbabago sa bahay kinabukasan. Sa halip, lalo lamang tumingkad ang mga dating bagay na dati hindi pinapansin ni Cora dahil sa sobrang pamilyar na ng mga ito. Sa mata niya ang bahagyang bitak sa gilid ng lababo, ang pagkalundo ng banig ni Joel sa sala, ang tunog ng kutsara ni Nestor na laging 3 beses tumatama sa tasa bago ito humigop ng kape. Kapag may hindi pa napapangalan ng pag-alis sa loob ng isang tahanan, marahil ganoon ang nangyayari. Hindi agad lumalaki ang mundo, kundi biglang lumiliit ang mga bagay sa loob nito, at sabay ding nagiging mas mahalaga. Mula nang sabihin ni Lila ang tungkol sa Biyernes na final interview, hindi na muling bumalik sa dating ayos ang mga umaga nila. Wala namang nagtataas ng boses, walang hayagang pagbabawal, ngunit sa bawat maliit na galaw ay may bigat na tila lahat sila ay may dinadalang pinggang puno at ayaw matapunan ang isa't isa. Nang gabing iyon, si Cora ay hindi agad sumagot sa sinabi ng anak. Tinitigan niya lamang ito, saka ang mesa, saka ang nakabukas na teleponong nasa tabi ng plato. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi pa ano ang sasabihin kundi gaano kabilis natuto ang mga bata ngayong humawak ng balita sa palad, paano ang isang ilaw sa screen ay sapat para ang loob ng bahay ay biglang gumalaw. Noong panahon niya, ang mga ganitong desisyon ay bumabagtas muna sa maraming tao sa tiyahin, sa kapitbahay, sa ama, sa simbahan, sa hiya bago makarating sa mismong may buhay. Ngayon, dumadating muna sa anak ang tawag ng mundo, saka na lamang ipinapasa sa magulang ang pasaning sumabay. Kailan mo balak bumiyahe? Tanong ni Nestor sa huli. Thursday night po siguro, sagot ni Lila. Mas safe po kaysa madaling araw. Safe, ulit ni Cora na parang may mapaklang lasa ang salita. Hindi niya gusto ang paraan ng paglitaw nito sa bahay nila nitong mga nakaraang araw. Safe, chance, final interview, workshop, mga salitang parang may sariling kinis, parang kayang tabunan ang lahat ng mas magaspang na bagay na alam niyang kaakibat ng malayo. Ngunit hindi rin niya kayang sabihin ng tahasan na huwag. Mula nang makita niya si Daniel at marinig ang tahimik na kumpiyansa ni Lila, may ilang dating tiyak sa loob niya na nagkaroon ng lamat. Hindi pa iyon sapat para pumayag ng buong buo, ngunit sapat na upang maramdaman niyang ang bawat malinaw na pagbabawal ay baka hindi na lamang pagdidisiplina, kundi pagkapit sa isang anyo ng ina na unti-unti nang hindi kasiya sa harap ng lumalaking anak. Kung Thursday night, sino kasama mo? Tanong niya. Wala po, magbabus lang po ako. Hindi pwede. Napakabilis ng sagot niya, halos hindi dumaan sa isip. Umangat ang tingin ni Lila, hindi nagulat kundi naghihintay. Ma, hindi pwede ang mag-isa sa gabi. Marami naman pong bumibiyahe ng ganoon. Hindi ako marami. Nanay mo ako. Tumahimik ang anak. Sa puntong iyon ay naramdaman agad ni Cora ang sarili niyang hininga, mabigat at mainit, parang siya mismo ang binubuhusan ng pagod. Gusto niyang huwag gawing pagtatalo ang isang bagay na maaari naman sana niyang sabihing pag-iingat. Ngunit sa bawat sandaling kailangan niyang ipaliwanag ang sarili, lalong lumalantad ang bahaging hindi lamang tungkol sa kaligtasan ang ipinaglalaban niya. Sasama ako sa terminal, sabi ni Nestor bago pa lumaki ang usapan. Hindi na po kailangan, Papa. Sagot ni Lila. Kailangan, sabat ni Cora. At kung aabot, dapat may kausap kapag dating. Ma, final interview lang po. Hindi naman po ako lilipat agad. Hindi na sumagot si Cora. Alam niyang totoo iyon. Ngunit ang problema, sa loob niya, hindi na lamang ito, final interview lang. Ang bawat maliit na hakbang ni Lila ay nadaragdagan ng kahulugang hindi basta maikakaila, paglayo, pagpili, sariling timbangan ng tama at gusto. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, pagkatapos ng hapunan. Narinig niyang marahang nag-uusap sina Nestor at Laila sa may pintuan. Hindi niya sinadyang makinig, ngunit may mga salitang kusang lumulusot sa pagitan ng tunog ng gripo at kalansing ng kubyertos. Okay ka lang ba? Tanong ni Nestor. Opo, sabi ni Lila, at agad ding sumunod ang katahimikang pamilyar na sa bahay nila iyong katahimikang maraming hindi nasasabi dahil ayaw nang idagdag sa pasanin ng isa't isa. Huwag mo munang dibdibin si Mama, sabi pa ni Nestor. Hindi ko po dinidibdib lahat. Sagot ni Lila,
Ngunit sa mahinang boses nitong iyon ay naramdaman ni Cora ang kabaligtaran. Parang may manipis na hiya ang gumapang sa batok niya, hindi lamang dahil narinig niya ang usapan kundi dahil alam niyang ang pinakamadaling aliw na naiaalok ngayon sa anak niya ay ang pakiusap na huwag siya munang damdamin. Parang may bagay sa ugali niya na kailangan munang lampasan ng iba bago muling maabot ang katahimikan. Kinabukasan, nagising siyang wala si Lila sa kama nito. Saglit siyang kinabahan, agad nagmula sa luma at walang disiplinang ugat ng takot. Ngunit nang lumabas siya ay natagpuan niya ang anak sa likod bahay, nagsasampay ng mga blusa sa alambre habang mahina ang araw. Ang simpleng eksenang iyon ay sapat para maalala ni Cora ang napakaraming umagang ganito si Lila na mas maaga kaysa ina, si Lila na hindi kailangang sabihan. Si Lila na naging madali para sa lahat dahil marunong umako ng dapat sanay hinahati-hati. Habang pinagmamasdan niya ang pagpisil ng anak sa basang damit bago isampay, biglang naalala ni Cora ang isang tag-ulan noong high school pa si Lila nang ito ang nagkusang maglaban ng uniforme ni Marlon dahil may lagnat kunwari ang kapatid. At hindi na niya mabawi ang eksenang iyon sa isip dahil ngayon lang niya naitanghal ng malinaw ang katotohanang si Lila ang madalas maging tulay ng ginhawa para sa iba. At ang kapalit ay ang unti-unting paniniwala ng lahat, na kaya naman niya, maaga ka, sabi niya mula sa may pintuan, lumingon si Lila, hindi po ako makatulog. Dahil sa biyaheng yan, medyo, naglakad palapit si Cora at kinuha ang isang pirasong blouse. Hindi na sila bata para sa mga simbolikong paglapit na may paikot-ikot, ngunit sa bahay na ito, ang pag-abot ng kamay sa gawain ng isa ay minsan ng pinakamalapit na anyo ng pakikipagbati. Ilan ang dadalhin mo? Tanong niya. Konti lang po. Isang damit lang pamalit sa ka-folder. Magdala ka ng jacket. Malamig sa bus. Opo. At tubig. Opo. At huwag kang basta sasakay kung saan-saan. May bahagyang pagod sa ngiting lumitaw kay Lila. Hindi pangungutya, kundi pagkilala sa ugaling hindi marunong tumigil sa maliliit na bilin. Sa ibang araw, baka naiinis iyon. Ngayon, nang makita ni Cora ang manipis na paglamlam ng mukha ng anak halatang kulang sa tulog, halatang nag-iingat ding huwag masaktan siya. Nakadama siya ng hindi maipaliwanag na lambot na agad din niyang itinago sa susunod na tanong. Tatawagan mo ako kapag nasa terminal ka na. Opo. At pagdating mo? Opo. At bago ka pumasok? Dito napatawa si Lila ng kaunti, iyong maikling tawang hindi pa sigurado kung ligtas ng tumagal. Lahat na lang po, sabi nito. Hindi siya ngumiti, ngunit may bahagyang init na dumaan sa loob niya. Minsan pala, kahit hindi maayos ang lahat, may maliliit pa ring siwang kung saan nakalulusot ang dati nilang paraan ng pag-uusap. Ngunit ang ginhawang iyon ay hindi nagtagal. Pagsapit ng tanghali, dumating si Marlon para manghiram na naman ng pera kay Nestor, at muling naupo sa bangko sa sala na parang ang bahay ay laging may mahuhugot para sa mga pangangailangan niyang hindi gaanong naipapaliwanag. Habang kausap nito si Nestor, narinig ni Cora ang sarili na nagsasalita ng mas matalim kaysa inaasahan. May pambiyahe ka para riyan. Pero kapag si ate mo may lakad, parang ang daming tanong. Hindi niya iyon sinadya bilang pagtatanggol kay Lila. Lumabas lamang na waring may sariling pagkapuno sa dila niya. Natahimik si Marlon at umiling, kasi si ate naman, hindi na nito tinapos. Kasi si ate ano, tanong ni Cora. Wala. Ngunit ang hindi natapos na pangungusap ay tumambay sa hangin, at sa mismong saglit na iyon ay natisod siya sa isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Maging ang mga anak niyang lalaki ay sanay na ring ang tanong hinggil kay Lila ay iba sa tanong hinggil sa kanila. Hindi dahil may masama silang hangarin, kundi dahil ang ganitong hugis ng bahay ay unti-unting naging normal sa lahat. Pagkaalis ni Marlon, napansin niyang nasa may pintuan si Lila at malamang ay may narinig. Hindi nagsalita ang anak, ngunit sa tingin nitong hindi tuwirang nakatingin sa kanya ay may kakaibang halo ng pasasalamat at pag-iingat na ikinailang ni Cora. Ayaw niyang magmukhang ngayon lang niya nadidiskubre ang tama. Ayaw rin niyang magmukhang biglaang bumabawi dahil may nalalapit ng pag-alis. Kaya ang nasabi lamang niya ay, pakitingnan mo nga iyong zipper ng bag mo, baka masira sa daan. Opo, sabi ni Lila, at umalis ng walang karagdagang salita. Sa hapon ding iyon, nagpunta si Cora sa maliit na palengke para bumili ng ilang baon para sa biyahe. Hindi niya sinabi kay Lila na para roon ang binili niya. Mas madali para sa kanyang magpanggap na pangkaraniwang grocery lang iyon biskwit, tinapay, kaunting candy para sa hilo ngunit habang namimili siya, hindi niya maiwasang maramdaman ang tahimik na pag-uurong ng isang bahagi ng sarili. Bawat bagay na inilalagay niya sa basket ay wari bang maliit na pag-amin na hindi niya mapipigilan ang pag-alis sa simpleng pagtutol.
Sa daan pabalik, nasalubong niya si Tita Belen na agad nagtanong kung bakit mukhang marami siyang pinamili. May lakad lang si Lila, sagot niya. Ay, sa Maynila na ba talaga? Tanong nito, at naroon na naman ang pamilyar na kislap ng interes na kunwaring pakikiramay. Dati, baka mas napahaba pa ang paliwanag ni Cora upang ayusin ang tunog ng kwento bago pa ito makarating sa ibang bibig. Ngunit sa araw na iyon, tiningnan lamang niya si Belen at nagsabing, interview pa lang. Bahala na kung ano ang mangyari. Maikli, walang depensa. Pag-uwi niya, saka lamang niya napansin ang kakaibang gaan sa dibdib ng sagot na iyon. Marahil dahil sa unang pagkakataon, hindi niya inuna ang paghawak sa kwento para sa iba. Kinagabihan, habang naghahanda si Lila ng mga papel sa ibabaw ng mesa, napaupo si Cora sa tapat nito. Nakabukod ang mga dokumento, resume, photocopy ng diploma, IDs, ballpen, maliit na notebook. Ang ayos ng pagkakalatag ng mga iyon ay nagpaalala sa kanya kung paanong si Lila ay laging nag-iingat sa mga bagay na kontrolado nito, marahil dahil sa maraming bagay sa paligid na hindi. Tingnan mo ng maigi ang lahat, sabi niya. Baka may makalimutan ka. Na-check ko na po, sagot ni Laila. Check mo ulit. Hindi tumutol ang anak. Isa-isang binalikan nito ang mga papel, at habang pinapanood iyon ni Cora ay may sumagi sa isip niyang tanong na hindi niya alam kung bakit ngayon lamang lumitaw. Gaano karaming beses bang si Lila ang nag-check ng mag-isa ng lahat sa buhay nito dahil sanay na itong hindi magdulot ng dagdag na problema sa bahay? Ma, sabi ni Lila nang hindi tumitingin, galit pa rin po ba kayo sa akin? Napahinto siya, hindi sa tanong mismo, kundi sa paraan ng pagkakasabi payak. Walang drama, tila isang bagay lamang na dapat malaman bago bumiyahe. Hindi, mabilis niyang sabi, ngunit naramdaman niya agad na kulang ang salitang iyon. Parang damit na suot ng hindi plantsyado. Nag-aalala lang ako, tumango si Lila. Alam ko po, at hindi lahat ng pag-aalala ay galit. Alam ko rin po. Ngunit sa ikalawang alam ko po, na iyon, may natira pa ring bahagyang pagitan, na para bang pareho nilang alam na ang pag-aalala ni Cora ay matagal nang may kasamang ibang bagay kontrol, hiya, ugali, pagkawala ng dating lugar sa buhay ng anak, at hindi na sapat ang salitang pag-aalala, para papangalanan ang lahat. Hindi na niya iyon hinabol. Sa halip, itinulak niya sa harap ni Laila ang supot ng biskwit at tinapay. Baon mo. Umangat ang mukha ng anak, hindi na po kailangan. Kailangan. Ayokong nagugutom ka sa daan. Salamat po. Hindi mahabang sandali iyon. Ngunit sa simpleng pag-abot at pagtanggap ng supot, ay may dumaan sa pagitan nila na parang napakalumang anyo ng lambing hindi sapat upang ayusin ang lahat. Ngunit sapat upang paalalahanan si Cora na hindi pa tuluyang nauubos ang daan pabalik. Dumating ang Huwebes ng mas maaga sa pakiramdam niya kaysa sa aktual na oras. Buong araw ay parang naghihintay ang bahay sa pagtakip silim. Si Nestor ay tahimik na nag-ayos ng maliit na pera sa sobre para sa pamasahe. Si Joel ay sunod ng sunod kay Lila, nagtatanong ng kung ano-ano tungkol sa bus at sa Maynila, at si Marlon na may umuwi ng maaga, marahil dahil gusto ring maging saksi sa pag-alis, bagaman hindi niya aaminin. Bandang 7:00, naghapunan silang lahat ng sabay. Walang nagsalita ng marami, maging si Joel ay tila nakaamoy ng bigat sa mesa, at hindi gaanong nag-ingay. Si Cora ay hindi halos makalunok ng maayos, ngunit nagpilit kumain upang huwag mapansin na ang mismong bagay na pinakamadalas niyang ipinag-uutos sa mga anak kumain muna bago umalis ay siya ngayong hirap gawin. Pagkatapos kumain, si Lila ay nagpalit ng simpleng blouse at jacket. Inayos nito ang buhok sa mababang tali, kinuha ang folder, at saka lumingon sa paligid ng bahay na para bang sinisigurong wala nang nakakalat na hindi dapat iwan. Ang kilos na iyon ay pamilyar na pamilyar kay Cora. Si Lila laging umaalis na may iniwang kaayusan. Na para bang kahit sandali lang mawala ay kailangan pa rin nitong tiyaking hindi masyadong mabigat ang maiiwan sa iba. Nang tumayo si Nestor at sabihing, tara na, para hindi mahuli, biglang parang tumalas ang lahat kay Cora. Ang electric fan, ang ilaw, ang yabag ni Joel sa semento, ang zipper ng bag, sandali, sabi niya bago sila makalabas. Lumingon ang lahat. Hindi niya alam agad kung ano ang gustong sabihin. Ang totoo, marami, huwag kang umalis ng galit sa akin. Huwag mong hayaang ang isang trabaho o lalaki ang maging dahilan para hindi ka na bumalik ng buo. Patawarin mo ako sa mga paraang naging madali para sa akin na angkinin ang buhay mo dahil akala ko iyon ang pag-aaruga. Huwag mong kalimutang anak pa rin kita kahit hindi na kita masunod sa lahat. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi niya kabisado, hindi sila kabilang sa wika ng pagpapalaki na minana niya. Kaya ang lumabas lamang ay, magdasal ka muna.
Saglit na tumahimik si Lila, saka ibinaba ang bag at lumapit. Noong bata pa ito, sanay si Cora na mag-sign of the cross sa noo ng anak bago ang exam, biyahe, bagyo, o simpleng lagnat. Matagal na nilang hindi ginagawa iyon, hindi dahil tumigil ang pananampalataya, kundi dahil kusang humihiwalay ang mga anak sa mga ritual na minsang ikinakapit ng magulang sa kanila. Ngunit nang yumuko si Lila ng bahagya, ibinagay ang noo sa taas ng kamay niya ng walang pag-aatubili, biglang nanginig ang mga daliri ni Cora. Dahan-dahan niyang iginuhit ang krus sa noo ng anak at bumulong ng maikling dasal, na halos hindi na niya namalayan ang kabuuan. Sa huling amen, may kirot na agad sa likod ng mga mata niya. Hindi siya umiyak. Hindi niya pinapayagang mangyari iyon sa harap ng mga anak kapag may lakad ang isa, dahil sa isip niya lagi, ang pagluha bago bumiyahe ay malas. Ngunit sa mismong sandaling umatras si Lila at nagsabing, "Salamat po, Ma." May malakas na paghigpit sa dibdib niya na parang ang mismong paghipo sa noo ng anak ay paalala kung gaano ito naging madali noon at gaano hindi na ganoon kasimple ngayon. Sa terminal, mas maliwanag ang mga ilaw kaysa kinakailangan at mas maraming tao kaysa gusto ni Cora. Hindi siya sumama sa loob ng bus area, ngunit tumayo siya sa gilid kasama nina Nestor at Joel habang si Lila ay bumibili ng tiket. Nasa bahay si Marlon, may kung anong hiyaring marahil sa ganitong mga eksena. Habang pinagmamasdan niya ang anak mula sa di kalayuan, napansin niyang hindi naman ito mukhang nawawala, hindi mukhang batang naliligaw. Mukha itong kinakabahan, oo, ngunit may buo ng galaw ng sariling may pupuntahan. Ang pagkilalang iyon ang isa sa pinakamahirap lunukin para kay Cora, sapagkat kapag masyadong malinaw na kaya ng anak, mas mahirap panatilihin ang paniwalang kailangan ka pa nitong hadlangan para sa ikabubuti niya. Pagbalik ni Lila dala ang tiket. Sinabi nitong nasa bandang likod ang upuan at may katabi raw na babae ring mukhang pauwi sa city. Agad na kumapit si Cora sa detalyeng iyon, parang lifeline. "Mabuti," sabi niya, "huwag kang matutulog ng mahimbing." "Opo." "Hawakan mo ng maigi ang bag." "Opo." "At huwag kang masyadong makipag-usap." "Opo." "At Ma," sabi ni Lila ng marahan. Napatigil siya. "Kaya ko po." Hindi iyon mayabang, hindi rin pagsasara. Para lamang iyong simpleng pahayag ng katotohanan na inaabot sa kanya ng buong pag-iingat, na para bang alam ng anak na maaaring masaktan siya, ngunit hindi na rin ito kayang magkunwaring hindi totoo. Tumango si Cora. "Oo," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. "Alam ko." At sa unang pagkakataon, hindi niya sinabi iyon bilang depensa o pangungusap na dapat sabihin ng ina. Sinabi niya iyon ng may kaunting bigat ng pagtanggap, at marahil iyon ang dahilan kung bakit napatingin ng diretsyo si Lila sa kanya, parang may narinig na bahagyang bago sa tono. Nang dumating ang oras ng pagsakay, yumakap si Joel kay Lila, nang mabilis at si Nestor ay mahinang tumapik sa balikat nito. Nang siya na ang kaharap ni Cora, saglit silang parehong hindi gumalaw, hindi uso sa kanila ang malalaking yakap sa ganitong edad. Ngunit biglang inabot ni Lila ang kamay niya at hinawakan ng mahigpit. Hindi matagal, hindi rin pabigla. "Babalik po ako bukas," sabi nito. Hindi pa po ito yung iniisip niyo. Hindi niya alam kung alin ang tinukoy ng anak, kung ang paglipat, ang paglayo, o ang uri ng pag-alis na walang kasiguruhan. Marahil lahat. "Umuwi ka," sabi niya, at alam nilang pareho na higit pa sa simpleng utos sa biyahe ang laman yun. Nang umandar ang bus at dahan-dahang lumayo ang pulang ilaw sa likod nito, nanatili siyang nakatayo kahit matagal nang wala ang sasakyan sa paningin. Sa kanyang tabi, nagsalita si Nestor ng kung ano-anong praktikal. "Uwi na tayo." Maliligo pa si Joel, maaga papasok bukas, ngunit ang pandinig ni Cora ay parang nasa loob pa rin ng lagaslas ng makina. Pag-uwi nila, tila mas malaki ang bahay ng kaunti, at mas tahimik ng hindi normal. Hindi naman unang beses mawala si Lila ng ilang oras o mag-overnight sa school noon, ngunit iba ang katahimikan ngayong alam nilang wala ito sa kalapitbayan kundi nasa biyaheng papunta sa mundong hindi nila hawak. Hindi siya nakatulog ng maayos, bawat ilang oras ay nagigising siya upang tingnan ang telepono. 11:30, nasa bus na po. 2:30, stopover po, kumain ako. 5:20, malapit na po. Sa bawat mensahe ay lumuluwag ang dibdib niya ng kaunti at muling humihigpit. May pagkalinga sa pagiging updated, ngunit may paalala rin na iyon na lamang muna ang anyo ng paghawak niya sa anak, mga salitang dumaraan sa maliit na screen. Sapat para alam niyang ligtas ito, kulang para mapigil ang direksiyong tinatahak. Nang sumikat ang araw, abala siya sa mga karaniwang gawain, ngunit ang isip ay nasa Maynila. Ayaw niya sanang tawagan si Lila habang abala,
kaya tiniis niyang hintayin ang mensahe. Dumating iyon bandang 10:00, tapos na po. Hihintayin ko lang result, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman sa payak na linyang iyon. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit may isang malaking hakbang nang natapak nang hindi siya kasama. Buong araw ay may kakaibang pagkairita siyang hindi maipwesto. Nang magtanong si Belen sa bakuran kung tumuloy ba talaga, halos naputol niya ang usapan sa isang oo na walang paliwanag. Nang si Joel ay makulit sa takdang aralin, napagsabihan niya ito ng mas matalas kaysa nararapat at agad ding pinagsisihan. Nang makita niyang si Marlon ay muling nanghiram ng charger kay Joel at hindi nagsasauli sa lugar, muntik na siyang sumabog, ngunit sa huli ay tumalikod na lamang dahil alam niyang hindi naman iyon ang tunay na dahilan ng init niya. Bandang 3:00 ng hapon, tumawag si Lila, hindi text, kundi tawag. Saglit siyang nagdalawang isip bago sinagot na parang ang mismong anyo ng komunikasyon ay may bigat, ma. Oh, natapos na po lahat. Ano sabi? Sa kabilang dulo, may maikling katahimikan. Kukunin daw po nila ako, formal email na lang po mamaya o bukas. Napatitig siya sa dingding, saman siya sa tapat ng kalan, na ilang ulit na niyang kinuskos, sa nakalipas na taon, at hindi pa rin tuluyang nawawala, parang doon nagpunta ang tingin niya, dahil wala siyang agad mapaglalagyan ng balitang narinig. Ma, sabi muli ni Laila. Naririnig niyo po ako? Oo. Hindi pa naman po agad-agad ang start, may mga aasikasuhin pa. Oo, ulit niya, dahil iyon lang ang kaya. Sa loob niya, sabay-sabay na may gumalaw, pagmamataas na tinanggap ang anak niya. Sakit na hindi na ito pangarap lamang, takot sa susunod, at isang uri ng pagkadurog na hindi niya matawag dahil wala namang trahedyang naganap, walang namatay, walang nagkasakit, walang sumabog na away. Ngunit may bagay pa ring nag-iba nang hindi na mababalik sa dati. Uuwi po ako mamaya, sabi ni Lila, marahan. Opo, sagot niya, at sa kanya lang napansin na opo ang naisagot niya sa sariling anak, gaya ng palitan nilang puno ng pag-iingat nitong mga nakaraang araw. Sa gabing iyon, umuwi si Lila ng pagod at halatang naninimbang ng mukha ng bawat tao sa bahay, bago magpahinga. Si Joel ang unang natuwa, si Nestor ang unang nagtanong kung kumain na ba ito, at si Cora ay nakatayo lamang sa may kusina, pinipiga ang basahan sa lababo na matagal nang wala nang kailangang pigain. Tanggap ka, sabi niya sa wakas, hindi tanong. Opo, sagot ni Lila. Congratulations, sabi ni Nestor, at may totoo roon. Hindi niya alam kung kaya niyang sambitin agad ang parehong salita. Ngunit nang makita niyang ang anak, sa kabila ng pagod at saya, ay may bahid pa rin ng pag-aalinlangang naghihintay sa reaksyon niya, may kung anong napagod sa loob niya. Pagod hindi sa pakikipagtalo, kundi sa matagal na paghawak sa isang posisyong hindi na rin niya lubos mapaniwalaan. Kailan ang start? Tanong niya. Mabilis ang tingin ni Lila sa kanya, waring naghahanap kung ano ang laman ng boses, sa susunod pang buwan po. At saan ka titira? May tinitingnan pa po. Baka sa dorm muna na malapit sa office. Magkano? Hindi pa po final, pero nagtanong na po ako. At ang sweldo? Dito sumingit si Nestor, bahagyang nakangiti. Nagtatanong ka na parang makikipag-negotiate ka sa HR. Hindi siya natawa, ngunit ang bahagyang biro ni Nestor ay nakatulong upang hindi tuluyang tumigas ang eksena. Isa-isang sinagot ni Lila ang mga tanong, at sa bawat sagot ay may kakaibang pakiramdam si Cora, na parang pinapapasok siya ng anak sa isang daang dati ay puro takot lamang ang inilalagay niya. Hindi pa rin mawawala ang pag-aalala sa pera, sa tirahan, sa layo, sa lalaki. Ngunit habang nakikinig siya sa maingat na paghahanda ni Lila nakapaglista na pala ito ng mga gastos, nakapagtanong ng mga pwedeng tutuluyan, nakapag-isip kung paano makakaipon sa unang mga buwan unti-unti niyang naramdaman ang isang masakit, ngunit malinaw na bagay. Hindi siya basta nilalayasan ng anak, inuunahan lamang nito ang sarili nitong buhay, at matagal na palang nagsasanay para rito, kahit hindi niya pinapansin. Nang gabing maghuhugas na ng plato si Lila, sinabi ni Cora, ako na. Lumingon ang anak, ma? Ako na. Ulit niya, mas tahimik. Umupo ka muna. Hindi malaking kilos iyon, hindi rin sapat para burahin ang mga taon ng hindi patas na paghahati ng inaasahan. Ngunit alam nilang pareho na hindi pangkaraniwan ang alok na iyon. Umupo si Lila ng dahan-dahan sa may silya, waring ayaw bigyan ng sobrang kahulugan ang sandali upang hindi ito mabasag. Habang naghuhugas si Cora, ramdam niya ang tingin ng anak sa likod niya, hindi naniningil, hindi nagtatanong, ngunit naroon. May ilang bagay pala na hindi kayang sabihin ng diretsyo ng bibig at kailangang maipasa muna sa pamamagitan ng mga galaw na matagal ng baliktad.
Ma, sabi ni Lila pagkatapos ng ilang minuto. Salamat po. Hindi siya lumingon agad. Huwag ka pang magpasalamat, sabi niya. Marami ka pang aasikasuhin. Ngunit nang sabihin niya iyon, hindi na utos ang tunog kundi kabahagi na ng pag-aasikaso. At sa simpleng pag-iba ng tono ay may kung anong gumalaw sa pagitan nila, hindi kapatawaran, hindi ganap na pagkakaunawaan, ngunit marahil isang maliit na pagtigil sa dati nilang paraan ng pananakit. Pagpatak ng gabi, nang tahimik na ang bahay at tulog na ang iba, lumabas si Cora sa bakuran at naupo sa lumang bangko. Sumunod si Nestor, makalipas ang ilang sandali, may dalang dalawang basong tubig. Tahimik ka, sabi nito, pagod lang, o nasasanay. Hindi niya alam kung ngingitian niya ang biro. Hindi ako sanay, sabi niya, pero baka kailangan. Iyan din siguro ang gusto mong marinig dati sa tatay mo. Napatingin siya kay Nestor. Hindi niya kailanman gaanong ikinuwento ang sariling ama sa asawa, maliban sa mga pira-pirasong reklamo noong kabataan nila. Ngunit may mga bagay na hindi naman kailangang sabihin ng buo para mabasa ng taong matagal ng kasama. Hindi ko naman gustong matulad sa kanya, sabi niya. Hindi ka naman. Minsan, konti lang pala ang pagitan. At minsan, pwede ring hindi mo ituloy. Umupo siya ng mas malalim sa bangko. Sa harap nila, madilim ang kalye, at may iilang ilaw lamang mula sa bahay ng kapitbahay. Sa ganitong oras, dati malinaw sa kanya kung ano ang trabaho ng isang ina, bantayan, paalalahanan, pumigil kung kailangan, magtiis ng sama ng loob ng anak, kung iyon naman ang makabubuti sa dulo. Ngayon, unang beses niyang naisip nang hindi agad tinututulan sa sarili na maaaring may bahagi rin ng pagiging ina ang pag-aaral kung paano magluwag ng hindi nararamdamang nababawasan. Hindi iyon kababaan, hindi rin kawalan ng prinsipyo, ngunit mahirap pa rin. Dahil sa bawat pagluwag ay may kaunting pagluluksa sa dating anyo ng relasyon, sa dating bersyon ng sariling alam ang dapat para sa lahat. Nang bumalik siya sa loob, nadatnan niyang gising pa si Lila sa silid, nakaupo sa gilid ng kama at may hawak na telepono. Baka kausap si Daniel, naisip niya agad, at may kaunting kurot pa rin doon. Ngunit nang makita siyang nasa pintuan, ibinaba ng anak ang telepono. May sasabihin po kayo, tanong nito. Hindi siya agad lumapit. May ilang huling depensa pa ring nakatayo sa loob niya. Mga lumang ugaling takot masyadong lumantad dahil baka mabawasan ang bigat ng pagiging magulang. Ngunit marahil dahil pagod na rin ang gabi, o dahil natanggap na si Lila at wala nang saysay ang pagkukunwari na maaari pa niyang ibalik ang lahat sa dati, nagsalita rin siya. Hindi ako magaling sa mga ganiyan, sabi niya. Alin po? Iyong pagsasabi ng maayos. Hindi umimik si Lila. Akala ko kasi, dugtong niya, kapag mas maaga kitang nasanay na maging matatag, mas ligtas ka. Kapag nasanay kang mag-adjust, mas hindi ka masasaktan sa labas. Kapag nasanay kang may sinusunod, mas hindi ka maliligaw. Hindi ko napansin na may mga bagay na hindi lang sa labas nakakasakit. Tahimik ang anak. Hindi niya makita agad ang buong mukha nito dahil sa ilaw na nasa gilid, ngunit napansin niyang magkahawak ang mga kamay sa kandungan, gaya ng dati kapag may pinipigilang emosyon. Hindi ko sinasabing mali ka sa lahat, sabi ni Cora, mabilis, dahil hindi niya rin kayang tuluyang hubarin ang sarili. Marami pa rin akong inaalala, at hindi ko pa rin gusto na basta-basta. Hindi ko naman po hihingin na wala na kayong alalahanin, pero, huminto siya, hindi niya talaga kabisado ang ganitong landas ng salita. Pero baka kailangan ko ring tigilan ang pag-aakalang kapag iba ang gusto mo, laban na agad sa akin. Matagal bago sumagot si Lila, nang magsalita ito, mababa ang boses, hindi ko naman po kayo gustong kalabanin. Alam ko, sabi ni Cora, at sa pagkakataong ito, mas malinaw sa kanya kung bakit masakit ang lahat nitong mga nakaraang araw. Hindi dahil lumalaban ang anak, kundi dahil matagal niyang binasa bilang laban ang mga bagay na marahil ay simpleng paghingi lamang ng sariling buhay. May mga sugat palang lumalaki hindi sa malalaking away kundi sa paulit-ulit na maling basa sa isa't isa. Lumapit siya ng isa pang hakbang. Hindi sila nagyakap, hindi iyon ang klase ng mag-ina na biglang malulusaw sa isang gabi. Ngunit inabot niya ang nakatiklop na jacket sa tabi ni Lila, at inayos ang pagkakalagay nito sa bag na para bang may praktikal pa ring dahilan ang pagpasok niya sa silid. Matulog ka na, sabi niya. Marami ka pang iisipin. Opo. Nasa pinto na siya nang marinig niyang muling nagsalita si Lila. Ma, lumingon siya, babalik-balik pa rin po ako. Napakaliit ng pangungusap, ngunit sapat para umalon ang dibdib niya. Hindi niya alam kung gaano kadalas, o kung gaano katagal bago magbago pa ang maraming bagay. Hindi rin niya alam kung gaano karami ang mananatiling hindi perpekto sa pagitan nila, ngunit may ginhawang kakaiba sa marinig iyon ng hindi na hinihingi.
Alam ko, sabi niya, at sa wakas ay pinahintulutan niya ang sarili na maniwala ng kaunti. Nang mahiga siya ng gabing iyon, hindi pa rin madali ang lahat. Nasa isip pa rin niya ang gastos, ang layo, ang posibilidad na magkamali si Lila, ang mga araw na baka hindi sila agad magkaintindihan, ang uri ng mga kapitbahay na hahanap pa rin ng sasabihin, ang sariling ugali niyang baka muling sumikip kapag nagsimula ng maging totoo ang pag-alis sa susunod na buwan. Ngunit sa gitna ng mga iyon ay may isa ring bagong pakiramdam, mahina pa, halos di mapangalanan, na marahil ang pinto na ilang araw na niyang naririnig na bumubukas, ay hindi lamang papalayo sa kanya, kundi papunta rin sa isang paraan ng pagmamahal na hindi niya natutuhan sa sarili niyang mga magulang, at ngayon pa lamang niya sinusubukang hawakan ng hindi masyadong mahigpit at sa manipis na pagitan ng takot at pagod. Habang ang bahay ay muling bumabalik sa mga ordinaryong tunog ng gabi, naisip niyang hindi pa tapos ang sakit, ngunit hindi na rin pareho ang hugis nito, na marahil sa susunod na mga araw ay may mga bagay pa silang hindi mapagkakasunduan, may mga lumang himutok pang babalik, may mga pagkakataong muli niyang iisipin na mas madali sanang pigilan na lamang, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay hindi na lamang pagkawala ang nakikita niya sa pag-alis ng anak kundi ang mabagal, mahirap, at hindi malinis na posibilidad na kapag natuto siyang huwag gawing sukatan ng pagmamahal ang antas ng pagsunod ng isang anak, baka may maitira pang tahanan sa pagitan nila na kahit magkalayo ay hindi basta-basta masasarhan ng lubos ang isang tahanan kung may kahit maliit pang ugat ng pagbalik. Ngunit natuklasan ni Cora sa mga sumunod na linggo na ang pag-asa palang iyon ay hindi naman agad nagiging ginhawa, kung minsan, lalo pa nitong pinatitingkad ang bawat pagbabago sa bahay dahil alam mong hindi na pansamantala ang mga ito. Hindi na lamang bunga ng tampo o ng isang biyahe, kundi unti-unti nang inaayos ang sarili para sa ibang ayos ng buhay. Mula nang tanggapin si Lila sa trabaho, nagkaroon ng bagong ritmo ang mga araw nila at nakapagtataka sa unang tingin kung gaano ito kapayak. May mga listahang ginagawa sa likod ng resibo ng grocery. May mga tawag tungkol sa dormitoryo at requirements. May mga gabing mas mahaba ang oras ni Lila sa lumang mesa sa sala kaysa sa kwarto nito, abala sa pag-aayos ng mga papeles at pagbabudget ng mga hindi pa man dumarating na gastusin. Ngunit sa loob ni Cora, ang bawat payak na paghahanda ay parang maliliit na hiwang sabay-sabay na hindi naman dumudugo ng hayag, ngunit hindi rin maaaring itanggi. Nakikita niya ang anak na maingat magbilang ng pera, nagko-compute ng pamasahe, upa, pagkain, emergency fund, at sa bawat pigil na buntong hininga ni Lila habang naglilista ay may halo siyang nararamdaman na hindi niya agad maipangalan. Pagkaawa dahil ang bata ay kailangang mag-isip ng ganoon kaaga ng mga bagay na dati pinangangasiwaan pa ng magulang, at pagkamangha dahil ang parehong batang iyon ay matagal na palang marunong humawak ng sarili nitong bigat ng hindi niya pinapansin. Sa isang hapon, nadatnan niyang nagsusukat si Lila ng dalawang blouse sa harap ng kupas na salamin sa silid, hindi dahil may handaan, kundi dahil iniisip nito kung alin ang mas presentable para sa unang linggo sa opisina. Hindi siya kaagad pumasok. Mula sa bahagyang bukas na pinto ay nakita niya ang anak na tumitingin sa sariling refleksyon ng may hindi pangkaraniwang tindi, hindi naghahanap ng ganda kundi ng kaayusan, ng anyong sapat para seryosohin sa isang lungsod na hindi pa kilala ang pangalan niya. Doon biglang naalala ni Cora ang sarili noong kasing edad ni Lila, habang nag-aayos ng puting blouse bago pumunta sa kasal ng isang pinsan, kung saan inaasahan ng lahat na mapapansin siya ng isang lalaking ipinapakilala ng tiyahin niya. Noong panahong iyon, hindi trabaho ang tinitimbang sa harap ng salamin, kundi kung gaano siya kabagay sa inaasahang buhay para sa babae. Hindi niya man lang iyon naisip noon bilang kulungan, ganoon lamang talaga ang daan. Ngayon, sa harap ng anak na nagsusukat ng blusang pang-opisina para sa sariling piniling trabaho, may kung anong gumapang sa loob niya na hindi inggit, hindi pagsisisi lamang, kundi ang mabagal na pagkaunawa na may mga bagay na ipinagkait din pala sa kanya ng panahong tinanggap niya nang walang pagtutol, at marahil dahil hindi niya iyon napagluksa noon. Naipasa niya sa anak bilang higpit na nag-anyong pag-aalaga. Ma, tanong ni Lila nang mapansing nasa pinto siya. Ano po? Lumapit siya at hinaplos ang tela ng isang blouse na kulay asul. Ito, sabi niya, mas maayos tingnan. Hindi po ba masyadong plain? Mas okay ang plain kaysa mukhang pinilit. Umiling ng bahagya si Lila at ngumiti ng kaunti. Iyong ngiting matagal nang hindi niya nakikita ng hindi may nakadikit na pag-iingat. Sige po, hindi na siya agad umalis. Tinulungan niya ang anak magtupi ng ilang damit, at sa simpleng pag-uusap nila tungkol sa kung ilang piraso ang dapat dalhin, kung alin ang madaling labhan,
kung gaano karaming hanger ang kasya sa bag. Unti-unting lumuwag ang hangin sa silid. Ngunit may mga sandali ring kahit payapa ang usapan, ay may biglang sasabit na lumang sugat. Huwag kang masyadong magtipid sa pagkain, sabi niya habang nagtitiklop ng maong. Kaya ko po, sagot ni Laila. Payak lamang iyon, ngunit sa pagkakasabi ng anak ay muling umalingaw-ngaw ang dating timbre ng mga huling buwan. Hindi na ito simpleng pagsunod, kundi maingat na pagmamarka sa hangganan ng sariling kaya. Hindi naman masama, hindi rin paglapastangan. Ngunit si Cora, na taon ang binilang sa pag-aakalang ang kanyang papel ay alalayan hanggang sa mismong pinakamaliit na detalye, ay kailangan pang matutong huwag mabugbog sa bawat paalala na may kaya ngang gawin ang anak nang wala siya. Sa mga sumunod na araw, mas madalas dumaan si Daniel sa bahay, hindi araw-araw at hindi rin palaging matagal, ngunit sapat upang maging bahagi ng bagong hugis ng kanilang paghahanda. Minsan ay may dalang murang rice cooker na nakuha raw sa pinsan niyang lilipat ng probinsya. Minsan naman ay nag-abot ng listahan ng mga murang dorm na nakuha niya sa kaibigan sa printing press. Isang beses ay sumama pa siya kay Nestor sa pagtingin sa terminal schedule para sa biyahe ng paglipat ni Laila. Hindi naging biglang malapit si Cora sa binata. Hindi rin nawala agad ang ugali niyang basahin ang bawat salita nito para sa bahid ng kayabangan o kawalan ng paninindigan. Ngunit sa bawat payak na pagdating at simpleng pag-aalok ng tulong, lalong nagiging mahirap para sa kanya na panatilihin ang anyo nito sa isip bilang banta lamang. Pinakainis siya ng pagiging maingat nito, marahil dahil hindi nito binibigyan ng sapat na dahilan ang kaniyang dating pagtutol. Kapag nagtatanong siya ng matalas, sigurado ka bang hindi ka nakikigulo sa utak ng anak ko? O, hindi porke tanggap siya sa trabaho ay pwede na kayong magmadali sa mga plano. Hindi agad nagtatanggol si Daniel sa paraang padalos-dalos. Hindi po ako nagmamadali. Sagot nito minsan habang nasa sala sila at abala si Lila sa kusina. Mas gusto ko nga pong maayos siya roon muna. Madaling magsabi niyan habang bago pa, tugon ni Cora. Opo, sabi ni Daniel. Kaya nga po ayokong puro sabi lang. Naalala niya pagkaraan na halos pareho ang sabi nito sa note na minsan niyang nabasa ng palihim, at may kaunting hiya na namang sumagi sa kanya, dahil pinatutunayan ng panahon na hindi nga yata si Daniel ang nagtutulak kay Lila sa mga desisyon nito. Sa ilang paraan, mas pinipigilan pa nga nitong maging padalos-dalos kaysa sa akala niya. Sa pagdating ng araw ng pag-alis, walang nangyaring malaki gaya ng inaakala niya noong una. Walang eksenang umiiyak sa gate, walang nagpipigil sa bag, walang tinig na tumatawid sa barangay. Ngunit marahil dahil walang ganoong malaking tagpo, mas lalong tumimo ang bawat maliit na detalye. Maagang nagising si Cora at nagluto ng adobo, dahil iyon ang pinakamatagal masira at sabi niya sa sarili ay mainam na may baon si Lila sa unang gabi sa dorm. Habang hinahalo niya ang toyo at suka sa kawali, naisip niyang baka masyado ng marami ang ginagawa niya, na baka sa lahat ng ito ay may bahid pa rin ng lumang ugali niyang gawing serbisyo, ang paraan ng paghawak sa anak upang hindi na kailanganing magsalita ng diretsahan. Ngunit kahit may ganoong pagdududa, hindi niya napigilan ang kamay. Ganito talaga siya magmahal, ang problema lamang. Matagal na niyang ipinagpalit ang pagpapakain at pag-aasikaso sa mga usapang dapat sanay ginawa ng mas maaga. Nang bumangon si Lila, natagpuan nito ang maayos ng kahon ng adobo, ilang pirasong tinapay, at ang maliit na rosaryong matagal nang nasa altar ngunit bihira ng gamitin. Para saan po ito? Tanong ng anak, hawak ang rosaryo. Ilagay mo lang sa bag mo, sabi niya, hindi naman masamang may dala. Tumango si Lila, hindi na ito nagbiro. Hindi rin nangatwiran na hindi naman iyon ang magpapasya sa kapalaran ng unang araw niya. Sa mga ganitong maliliit na sandali, ramdam ni Cora na marunong ding bumalik ang anak sa ilang wika ng bahay kapag hindi iyon isinisiksik sa lalamunan nito. Si Nestor ang nag-ayos ng dalawang malaking bag sa tricycle. Si Joel ay pabalik-balik sa pagitan ng sala at pinto. Hinihila ang strap ng backpack ni ate at kung ano-ano ang ipinapasok na kung minsan ay walang silbi, isang lumang ballpen, isang keychain na hindi na umiilaw, isang maliit na papel na may nakasulat na text mo ako, sa pangit na sulat kamay. Si Marlon, na matagal na ring may sariling paglayo sa mga bagay na may bigat, ay tahimik na nag-abot ng 200 piso kay Lila at sabing, pangkape mo. Sabay iwas ng tingin na para bang ikinahihiya ang mismong kabutihang loob. Tinanggap iyon ni Lila na may maikling, salamat, kuya, at sa simpleng palitang iyon ay naisip ni Cora na marahil kahit ang mga anak niyang lalaki, na matagal niyang pinalampas sa maraming bagay, ay natututo ring sukatin ang sariling kakulangan sa harap ng pag-alis ng ate nila, sa biyahe papuntang terminal,
Magkatabi sina Cora at Lila sa likod ng tricycle habang si Nestor ay nasa harap. Walang gaanong usapan dahil sa ingay ng makina at ng umagang abala sa kalsada. Ngunit sa bawat lubak na sabay nilang sinasalo ay may kakaibang pamilyar na kirot sa dibdib ni Cora. Naalala niya ang mga biyahe nila noon papuntang school enrollment, sa dentista, sa palengke tuwing Pasko. Noon, sapat na ang simpleng hawakan mo ako at maupo ka ng maigi para mapunan ang lahat ng hindi masabi. Ngayon, magkatabi pa rin sila ngunit ang layo ng pupuntahan ng anak ay hindi na masusukat sa kilometro lamang. Sa terminal, abala ang lahat sa praktikal na bagay, tiket, bagahe, sukli, oras ng alis, at marahil mabuti na rin iyon dahil may pinagtataguan ang kanilang mga mata. Tumulong si Daniel sa pagbuhat ng isa sa mga bag, at nang sa isang saglit ay sabay humawak ang kamay nila ni Cora sa hawakan ng maleta, pareho silang bahagyang umurong at nagkatinginan. Ako na po, sabi ng binata. Mabigat, sagot niya, na para bang tungkol lamang sa bag ang sinasabi. Ngunit sa loob niya ay may ibang timbang ang kinikilala ang pagpasok ng ibang tao, sa isang gawain na dati sa pamilya lamang umiikot. Hindi niya pa iyon lubos na tanggap, ngunit hindi na rin niya kayang itanggi na may ginhawang dala ang pagkilalang hindi kailangang mag-isa si Lila sa bagong lungsod. Nang dumating ang oras ng boss, siya na naman ang huling lumapit kay Lila. Hindi niya pinagdasal muli sa noo, nagawa na iyon noong unang biyahe, at may kutob siyang kung uulitin pa ay baka maging paraan na naman iyon ng pagpigil. Sa halip ay inayos niya lamang ang kwelyo ng blouse ng anak at pinunasan ng dulo ng panyo ang bahagyang pawis sa may sentido nito. Mag-ingat ka roon, sabi niya. Huwag kang mahiya sa trabaho, pero huwag ka ring papayag na tapak-tapakan ka. Tumango si Lila. Opo, at kapag kulang ang pera, sasabihin ko po. At huwag mong hahayaang puro tulong lang sa iba, unahin mo ring sarili mo. Dito napatingin sa kanya ang anak ng mas diretsyo, na para bang may narinig itong bagay na hindi basta bilin lamang. Marahil dahil sa unang pagkakataon, ang ipinapayo niya ay yaong dati niyang madalas kalimutan para kay Lila, na may karapatan itong hindi laging maging maluwag para sa lahat. Sige po, sagot nito, at may manipis na kinang sa mata na agad din nitong ibinaba. Hindi sila nagyakap ng mahigpit, sa halip, hinawakan ni Lila ang kamay niya at bahagyang pinisil, payak, mabilis. Ngunit sapat upang maramdaman ni Cora ang lamig ng mga daliri ng anak at ang pilit nitong katatagan. Nang umandar ang bus, hindi siya tumingin agad sa likod nito. Sa halip ay tumingin siya kay Daniel na nakatayo ilang hakbang sa tabi, tahimik, hindi masyadong lumalapit, hindi rin basta umaalis. Aalagaan mo rin ang sarili mo, sabi niya rito nang hindi niya pinag-isipan, bahagyang nagulat ang binata bago tumango. Opo, tita. Saka lamang niya binawi ang tingin at nakita ang bus na dumadagdag na ang layo. Pag-uwi nila, ang bahay ay hindi lamang tahimik, tila may mga bagay na nawalan ng sentro. Ang silya sa may dulo ng mesa na dating madalas okupado ni Lila kapag nag-aayos ng papeles ay nanatiling nakapasok ng maayos na para bang may pag-asang may babalik dito mamayang gabi. Ang tabong palaging iniiwang nakasandal sa lababo ay nasa tamang pwesto dahil walang ibang nagmamadaling gumamit. Maging si Joel ay tila hindi alam kung saan ilalagay ang sarili matapos ang eskwela. 2 beses niya pang tinanong kung pwede bang tawagan si ate kahit wala naman talagang sasabihin. Si Cora, na dati iniisip na baka guminhawa ang bahay kapag hindi na kailangang bantayan ang bawat galaw ni Lila, ay unti-unting natutong basahin ang kabaligtaran. May mga tao pa lang sa sobrang tahimik nilang tumulong ay hindi mo agad namamalayang sila ang bumubuo ng ritmo ng isang tahanan. Sa unang linggo ni Lila sa Maynila, nagsimula ang bagong anyo ng ugnayan nila na parehong maliit at malaking bagay. Hindi araw-araw tumatawag ang anak. Minsan ay isang mahabang text lamang bago matulog. Nakaayos na po sa dorm, okay naman ang roommates, mahirap lang ang biyahe. Minsan na may mabilis na tawag habang naglalakad pa uwi. Kumain na kayo, ma? Si Joel ba tapos na sa assignment? Kapag ganitong tinatanong pa rin nito ang mga naiwan sa bahay, parang bahagyang lumuluwag ang dibdib ni Cora. Kasabay niyon ay may banayad ding hiya, sapagkat kahit nasa ibang lungsod na ang anak ay kusa pa ring may bahagi sa isip para sa mga kapatid at magulang, samantalang siya, noong nasa edad nitong iyon, ay higit na natutong magparaya sa mga inaasahan ng iba, kaysa tumingin sa sariling gusto. Isang gabing umuulan, tumawag si Lila ng bahagyang paos ang boses. Ma, pwede po bang itanong paano niyo niluluto yung ginisang monggo na hindi matubig? Napangiti si Cora nang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng lahat ng kinatatakutan niya tungkol sa lungsod na baka kainin nito ang anak, baguhin ito, ilayo ng tuluyan dumating ang tawag na iyon hindi upang humingi ng malaking payo sa buhay,
kundi ng eksaktong dami ng bawang at kung kailan ilalagay ang malunggay. Habang ipinapaliwanag niya ang simpleng recipe, may kung anong humupa sa loob niya, hindi dahil bumalik sa pagiging bata si Lila, kundi dahil napatunayan niyang may mga bagay palang pwedeng manatiling daan pabalik sa bahay, kahit hindi na sila magkasama sa iisang kusina. Pagkatapos nilang mag-usap, umupo siya sandali sa harap ng kalan, at pinakinggan ang ulan sa yero. Doon niya naisip na marahil mali rin ang dati niyang akala na ang pagiging kailangan ng isang ina ay laging dapat nasa anyong malaki ang pagsunod, ang pamamalagi, ang paghingi ng pahintulot sa bawat hakbang. Baka may ibang anyo pala ng pananatili. Ang pagtatanong kung paano magluto, ang pagte-text pagdating sa dorm, ang pag-uwi sa Sabado kung kaya ng katawan at pera. Nang unang umuwi si Lila, makalipas ang 2 linggo, Sabado ng hapon, walang anumang seremonyang naghihintay sa gate. Naroon pa rin ang parehong bahay, parehong duster, parehong amoy ng kanin at sabong panlaba. Ngunit sa sandaling pumasok ang anak na may dalang backpack at maliit na paper bag ng hopya mula sa Binondo na pasalubong daw ng office mate, may kakaibang pag-ilaw sa loob ng bahay na hindi galing sa kuryente. Si Joel ay halos tumakbo, si Nestor ay kaagad nagtanong kung gutom. Si Marlon, na naroroon at nag-aayos kunwari ng motor, ay basta nagsabing uy, ngunit agad ding tumulong magbuhat ng bag. Si Cora na may nakita agad ang mga maliliit na pagbabago sa anak, na hindi naman dramatiko, may bahagyang kumpiyansa sa tindig, may pagod sa ilalim ng mata, may bagong pagkakaalam sa pagkilos sa masisikip na schedule. Ngunit naroroon din ang dati ang paghubad nito ng tsinelas sa tamang lugar, ang pagpasok muna sa kusina bago sa silid, ang pagtingin sa lumang kabinet na tila tinitiyak na nasa lugar pa rin ang mga bagay. Habang naghahain siya ng adobo at mainit na sabaw, napansin niyang mas matakaw kumain si Lila kaysa dati. Hindi ka ba nakakakain doon? Tanong niya. Nakakakain naman po, sabi ng anak sa pagitan ng subo. Iba lang po talaga rito. Siyempre, singit ni Joel, mas masarap si Mama. Natawa si Lila. Totoo naman. Simpleng pangungusap lang iyon, ngunit sa panahong dati parang puro pagtutol at paglilinaw ang laman ng usapan nila. Ang marinig ang ganoong walang bantay na pagsang-ayon ay sapat nang maglagay ng init sa dibdib ni Cora. Gayunman, hindi ibig sabihin ay maayos na agad ang lahat. Kinabukasan, habang naglalabas sila ni Lila sa likod bahay, napag-usapan ang tungkol kay Daniel at ang planong magkita silang dalawa kinabukasan bago bumalik ang anak sa Maynila. Biglang kumipot na naman ang loob ni Cora, hindi na siya katulad ng dati na agad magbabawal, ngunit naroon pa rin ang lumang reflex ng magulang na gustong sukatin ang bawat bagong lapit ng buhay ng anak. Huwag muna kayong magmadali, sabi niya habang pinipiga ang tuwalya. Hindi naman po kami nagmamadali, sagot ni Lila, magkaiba ang makita at mag-akala. Alam ko po, hindi na pumutol si Cora. Ngunit sa natitirang bahagi ng paglalaba, ay may manipis na lamig na bumalik sa pagitan nila. At doon niya lalong naunawaan na ang pagbabago pala ay hindi tuwid na linya, may mga lumang takot na magbabalik sa pinakaordinaryong hapon. May mga pagkakataong iisipin niyang handa na siyang magluwag, sa kamuling sasakit kapag may paalalang hindi na lamang pamilya ang sentro ng pagpili ni Lila. Nang gabing iyon, sila ni Nestor ay nag-usap sa bakuran habang tinutuyo ng hangin ang mga sinampay. Akala ko ba okay ka na, sabi ng asawa. Okay naman, sagot niya. Pero hindi ibig sabihing wala na. Tumango si Nestor. Hindi naman kailangan mawala agad. Minsan pakiramdam ko, sa tuwing medyo natatanggap ko na, may panibagong bagay na naman akong kailangang tanggapin. Ganoon naman talaga, sabi nito. Hindi isang beses ang pagbitaw. Matagal niyang inisip ang pangungusap na iyon, hindi isang beses ang pagbitaw, marahil iyon ang isa sa mga bagay na hindi kailanman itinuro sa kanya ng mga nakatatanda. Sa panahong kinalakhan niya, ang pagbitaw ay madalas iniisip bilang kabiguan, kakulangan ng disiplina, o kaya na may tanda na wala ka ng impluwensiya sa anak. Walang nagturo na maari rin pala itong maging paulit-ulit na desisyong may kasamang sakit at pagmamahal ng sabay. Noong linggo ng gabi, bago muling bumalik si Lila sa Maynila, inayos nilang dalawa ang laman ng bag sa ibabaw ng kama. Tinulungan siya ni Cora na ilagay sa hiwalay na supot ang mga nilabhang damit, ang mga binalot na tira, ang maliit na bote ng liniment na para raw sa panlalambot ng balikat kapag napagod sa opisina. Habang nag-aayos, biglang sinabi ni Laila, tila hindi pinag-isipan ngunit matagal nang nasa loob, mas madali po roon kaysa iniisip ko sa ilang bagay, pero mas mahirap din sa ibang paraan. Hindi agad sumagot si Cora. Anong mas mahirap? Tanong niya pagkaraan. Tahimik po minsan, kahit maraming tao. Huminto siya sa pagtupi. Sa payak na sagot ng anak,
may biglang pagdating ng kung anong lunas at sakit. Lunas, dahil hindi pala perpekto ang layo, hindi pala kayang punan ng lungsod ang lahat. Sakit, dahil sa wakas ay narinig niya mula sa anak ang isang bahagi ng hirap na hindi para sisihin siya, kundi simpleng katotohanan lamang ng paglaki. Ganoon talaga siguro, sabi niya, kahit dito naman, minsan tahimik kahit magkakadikit ang bahay. Napatingin si Lila sa kanya. At sa tinging iyon ay may mahinang pagkilala na para bang pareho nilang alam na hindi lamang ang dorm sa Maynila ang tinutukoy, may katahimikang matagal ding namuhay sa pagitan nila sa loob ng iisang bubong. Ma, sabi ni Lila, hindi ko po gustong lumayo para lang makalayo. Dahan-dahang inilapag ni Cora ang tinutupi niyang blouse. Alam ko na ngayon, sabi niya, at sa pagsasabi niyon ay may kung anong huling matigas sa loob niya ang napagod ding kumapit. Hindi ko lang noon maintindihan. Hindi ko rin naman po alam paano ipapaintindi. Hindi sila umiyak, hindi rin sila nagyakap ng mahigpit na parang may kailangang bawiin agad ang mga taon. Ngunit nang matapos nilang ayusin ang bag, inayos ni Cora ang buhok ni Lila sa likod ng tainga gaya ng ginagawa niya noong bata pa ito, at sa pagkakataong iyon ay hindi umiwas ang anak. Kinabukasan ng madaling araw, habang naghihintay sila ng sasakyan pabalik sa terminal, sumilip ang unang liwanag sa kalsada, at sa maputlang asul ng umaga, ay mukhang pareho silang mas bata, at mas matanda ng sabay, mas bata, dahil naroon ang lumang ritual ng pag-alis at bilin. Mas matanda, dahil alam nilang hindi na ito kakaibang pangyayari kundi magiging bahagi na ng buhay. Text kapag dating, sabi ni Cora. Opo. At huwag mong tipirin ang sarili mo ng sobra. Opo. At kapag umuwi ka sa susunod, sabihin mo ng maaga. Opo. At, napangiti ng bahagya si Lila bago pa man niya matapos ang susunod. Lahat na lang po uli. Napangiti rin siya, sa wakas, hindi malaki ngunit malinaw. Oo, lahat na lang uli. Nang umalis ang tricycle kasama si Lila, at si Daniel na sasabay na rin pabalik sa city matapos magpaalam kina Nestor, hindi na gaanong masakit kay Cora ang unang paglayo ng sasakyan, hindi dahil nasanay na siya kaagad, kundi dahil may bahagyang tiwala na ngayong nakasama sa sakit. Hindi mawawala ang pangamba. Hindi rin mawawala agad ang lumang gawin niyang minsan ay babalik sa mga susunod pang buwan, lalo na kapag may bago na namang desisyong ayaw niyang marinig, o kapag mararamdaman niyang mas may alam na si Lila sa sariling buhay kaysa sa mga payo niya. Ngunit habang nakatayo siya sa tapat ng gate at unti-unting lumiliwanag ang umaga, naisip niyang may mga bagay palang hindi kailangang lutasin ng malinis upang mabuhay ng mas maayos. Hindi sila naging perpektong mag-ina. Hindi rin tuluyang naglaho ang mga taon ng pagkiling, ng maling pagbasa, ng pag-aakalang ang pagsunod ang pinaka-ehemplo ng pagmamahal. Si Lila ay hindi rin naging anak na kayang sabihin ang lahat ng walang takot o pagod. Ngunit sa gitna ng mga bitak na iyon ay may nabuuring ibang uri ng tibay. Hindi yaong tibay na gustong itinuro ni Cora noon sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-adjust, kundi tibay na marunong magbalik kahit hindi na nakatali, at marunong ding magluwag kahit hindi pa kampante. Nang pumasok siya muli sa loob ng bahay, ang silyang bakante sa tabi ng mesa ay bakante pa rin, ngunit hindi na iyon mukhang iniwang puwang na kailangan punan agad. Para na lamang itong isang lugar na alam niyang may babalik-balik na katawan, may iaayos na bag, may itatanong na recipe, may ilalapag na pasalubong, may mga usapang minsan payapa, minsan masakit pa rin. Ngunit hindi na kailangang laging tapusin sa panalo o talo. At habang inilalagay niya sa istante ang isang basong ginamit ni Laila sa madaling araw at naririnig sa kabilang silid si Joel na tinatawag siya dahil hindi makita ang medyas, naisip ni Cora na marahil iyon ang pinakamalapit sa katahimikan na kaya nilang marating. Hindi ang dating katahimikang puno ng hindi nasasabi, kundi iyong mas payak at mas pagod na kapayapaang natututong tanggapin na ang mga anak ay hindi na nanatili sa bahay sa paraang gusto ng magulang, at gayunman, may mga paraang ang bahay ay maaaring manatiling bukas sa kanila nang hindi na sila kailangang paliitin para magkasya roon. At sa paglingon niya sa pinto ng kusinang ilang beses ng pinanggalingan at pinagbuntunan ng mga salitang hindi nila maramdaman noon, alam niyang marami pa ring araw ng pagkakamali, ng pag-aalala, ng muling pagkipot ng dibdib, ngunit alam din niyang sa wakas ay may kaunting puwang na sila para sa isa't isa na hindi na agad isinasara ng takot. At marahil sa isang pamilyang sanay magmahal, sa pamamagitan ng pagtitiis bago pagsasalita, iyon na muna ang anyo ng pagtatapos, na kaya nilang maging totoo rito hindi malinis, hindi ganap, ngunit sapat, upang sa bawat pag-uwi, at muling pag-alis,
Hindi na lamang pagkawala ang maramdaman kundi ang banayad na katotohanang kahit nagbago na ang paraan ng pananatili, may mga ugnayang natutong huminga sa layo at sa wakas ay hindi na kailangang higpitan para lang masabing buo.